Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. My Master. Kabanata 1991 hanggang 2000. Ikaw ang sinaunang angkan ng Diyos. Bagamat hindi alam ni Yang Yian kung ano ang ibig sabihin ng dalawang pangungusap na ito, napakaganda ng mga ito. Ang Destiny Star ay ang daan, at ang imahe ay ang Diyos. Mula sa literal na kahulugan, naniniwala si Yang Yian na ang Destiny Star ay ang daan, at ang daan dito ay ang mahusay na paraan, at ito ang kanyang Destiny Star. Kung tungkol sa imahe na isang Diyos, ito ay mas kahanga-hanga. Posible kayang maging Diyos siya. Sa orihinal, sinabi ng Espiritu ng langit at lupa na siya ay nagsagawa ng paraan ng mga Diyos, hindi ang paraan ng mga immortal, at kung ano ang ginagawa niya ay mas mataas kaysa sa paraan ng mga immortal. Tungkol naman sa estatwa ng natal god ni Yun, sa mga salita ng matanda, isa itong cultivation freak, isang mutated existence, at kahit siya ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi malinaw, at hindi niya moari. Kaya si Yang Yian mismo ay hindi alam kung para saan ang kanyang natal god statue. O kung paano ito gamitin. Anyway, bihira niya itong pag-aralan. Ngayon, napilitan siyang ipatawag ang estatwa ng natal god. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling lumitaw ang natal god statue, direktang winasak nito ang isa sa mga kamay ng Phantom Demon. Napakalakas nito na lampas sa inaasahan niya. Ito lamang ang makulay na liwanag na nakadisplay sa estatwa ng natal god. Ito ay kasing matalas at makapangyarihan na parang nilinis nito ang maitim na nilalang tulad ng multo na demonyo. Ang sitwasyong ito ay nagbigay kay Yang Yiu ng isang shot ng adrenaline. Siya. Muntik nang patayin ngayon lang, pero ngayon nabaliktad. Nakikinig sa mga hiyawan ng multo na demonyo, si Yang ay nakaramdam ng walang katapusang kasiyahan. He kept calling me a waste, and now I'm going to let him see who is the waste. Sa kabilang banda, si Ding Hepeng at iba pa ay bamuka ang kanilang mga bibig matapos makita ang eksenang ito. Sa mga sandaling iyon, lahat sila ay nag-aalala at naghanda ng lubusan upang labanan, ngunit sa susunod na sandali, hindi nila inaasahan ang isang malaking baliktad. Kung tutuusin, ang lakas at paraan na ipinakita ng Phantom Demon kanina ay talagang nakakatakot. Ito ay isang momentum lamang na maaaring magpasya sa kapalaran ng mundo sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Ang Donghuang Bell ni Yang Yiu ay nawasak sa isang backhand, at pagkatapos ay hindi nakayanan ng mahiwagang pinto ang suntok ng Phantom Demon. Ngunit sino ang mag-aakala na sa kritikal na sandali, ang katawan ni Yang Yiu ay natatakpan ng isang makulay na halo, at isang multo na higit sa 100 metro ang taas ay biglang lumitaw, na tila isang pagpapalaki ni Yang Yiu. Kumikislap lang ito saglit at pagkatapos ay nawala, o mas tumpak, sumanib ito sa katawan ni Yang Yian. Sa sandaling ito, si Yang Yian ay mayroon pa ring makulay na halo na kumikislap sa kanyang katawan. Nang hawakan ng malaking kamay ng Phantom Demon ang makulay na halo sa katawan ni Yang Yian, nabulok ito sa isang iglap. Sa isang kisap mata, natanggal ang isa sa mga kamay ng multo na demonyo. Bumaliktad ang sitwasyon. Ang multo na demonyo ay umatras sa takot at dumistansya kay Yang Yian. Tila ang multo na demonyo ay wala ng paghamak at pagmamataas noon, at tumingin lamang kay Yang Yian ng may takot at hindi paniniwala. Matapos humiwalay kay Yang Yian, mataman niyang tinitigan si Yang Yian, na para bang may gusto siyang makita mula sa kanya. Natahimik din si Ding Hepeng at ang iba pa sa oras na ito, at nakahinga ng maluwag ang lahat. Naiintindihan nilang lahat na kahit umahan sila at lumaban ng gusto noon, talagang mamamatay sila. Bagaman, lahat ng tao dito ay nagkatawang tao sa isang lubhang tunay na katawan, sa asensya, ito talaga ang kamalayan ng kaluluwa. Ang walang kamatayang kakanyahan at kapangyarihan ng mahika ay hindi maaaring isagawa, at ang tanging bagay na maaaring lumaban ng gusto ay ang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang kanilang pagpipino ng kaluluwa ay malinaw sa kanilang sarili, at malayo sila sa pagiging kalaban ng multo na demonyo. Tanging ang ibig sabihin ng kaluluwa ni Yang Yiu ang makakalaban sa Phantom Demon. Malinaw ba ang nakita ni Old Ding? Ano ang lumitaw sa katawan ng aking amo? Tinanong ni Bao Xuanguang si Ding Hepeng sa tabi niya pagkatapos niyang matauhan. Sandaling nag-isip si Ding Hepeng at sinabing, mukhang talento ng natal statue, pero wala pa akong narinig na cultivator sa mundo na ang natal statue ay nasa anyong tao, at ito ay sarili niyang statue. Ang Grandmaster ay hindi ordinaryong tao. Ang aking natal statue ay isang watawat, ngunit ito ay malayo sa pagkakaroon ng isang malakas na aura gaya ng aking Panginoon. Bukod dito, ang natal statue ay karaniwang nagkakahalaga ng buhay. Ang pagkawasak ng rebulto ay katumbas ng pagkasira ng kaluluwa, napapatay ng mga tao. Walang magsasaka ang kukuha ng natal na rebulto para lumaban ng ganito. Sa katunayan, ang aking Panginoon ay hindi isang ordinaryong tao. Masyadong emosyonal si Bao Xuanguang.
Nang magsalita siya tungkol kay Yang Yio, puno siya ng pagmamalaki. Matapos matalo ang taya kay Yang Yio, naging lingkod siya ni Yang Yio. May mga hinanakit siya sa kanyang puso, ngunit ngayon ay natukoy na ni Bao Shanguang ang katotohanan at ipinagmamalaki na siya ay lingkod ni Yang Yio. Bagamat hindi nagsasalita ang iba, lahat sila ay sumang-ayon sa pag-uusap ni Ding Hepeng at Bao Shanguang. Sa katunayan, si Yang Yio ay naging mas misteryoso sa kanilang mga mata. Kung ang isang natal na Diyos ay napakahusay, gaano karaming mga sekreto ang mayroon siya. Nang ilabas ang Donghuang Bell at ang Gate of Yudo, hindi ba lahat sila ay napakalakas na mga talento ng Divine Soul? Ang bawat tao'y nililinang ang kanilang sariling banal na mga talento ng kaluluwa, ngunit tiyak na hindi sila kasing galing ng kay Yang Yio. Hindi sila ganoon kalaki. Lahat sila ay mga nilalang sa antas ng Han Yuan, at alam ng lahat ang ilang bagay tungkol sa paraan ng paglilinang. Talagang hindi naiintindihan ng lahat ang mga Divine Soul talent na ipinakita ni Yang Yio. Ngunit ano ang mahalaga? Si Yang Yio ang kanilang pinuno sa ngayon, hindi isang kaaway. Ang lahat ay nakulong sa mundo ng kamalayan ng multo na demonyo. Matagal nang umalis ang sinuman, ngunit dumating si Yang Yio upang iligtas sila sa panganib ng kanyang buhay. Anong uri ng katapatan ito? Ang bawat tao'y likas na may sukat sa kanilang mga puso. Nang makita si Yang Yian na nagpapakita ng kanyang lakas at ng ibabaw, lahat ay nasa sabik. Nakatitig sila sa field ng hindi kumukurap. Tungkol naman kay Yang Yian. Siya ay mas kumpiyansa kaysa kailanman nalabanan ang multo-demonyo. Ang hitsura ng kanyang natal statue, ang makulay na halo lamang ang nagpuna sa isa sa mga kamay ng multo na demonyo. Inaasahan din niya ang iba pang mga kakayahan. Para sa kanyang natal statue, ang kaluluwa ni Yang Yian ay pinagsama sa pagkakataong ito, nakatumbas ng isang bagong paraan ng pakikipaglaban. Hindi pa niya ito ginamit noon, at tinutuklasan din niya ang mga lakas nito. Ngunit isang bagay ang tiyak, ito ay puno ng mga sorpresa. Ang makulay na liwanag na ipinakita ng natal statue ay nagpapaalala sa kanya ng isang alamat. Ang Buddhist Peacock King ay may kakayahang linisin ang lahat gamit ang 5 kulay na banal na liwanag ng Pabo Real, na medyo katulad ng makulay na liwanag ng kanyang natal na estatwa, at may 2 pang ilaw kaysa sa 5 kulay na liwanag ng Peacock King, 7 kulay. Kaya binigyan ni Yang Yian ang makulay na liwanag ng natal statue ng isang pangalan sa kanyang isip, na tinatawag na Purification of All Things, na isa ring pangalan ng isang mahiwagang kapangyarihan na angkop sa okasyon. Susunod, susubukan niyang hamukay ng anumang mahiwagang kapangyarihan na ipapakita ng kanyang natal statue. Nakatingin sa Phantom Demon na nakatitig sa kanya ng may takot, ngumiti si Yang Yio. Gagamitin niya ang Phantom Demon para putalasin ang mahiwagang kapangyarihan ng paghuhukay ng kanyang natal statue. Sa sandaling ito, ang natal statue ay isinama sa kanyang kaluluwang katawan. Ramdam ni Yang Yio ang walang katapusang kapangyarihan ng kaluluwang kumukulo sa kanyang katawan. Inalis niya ang itim na lotus na may iniisip sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, nadama niya na ang kanyang natal statue lamang ang maaaring makapunit sa multo na demonyo. Ikaw. Mula ka sa mga sinaunang Diyos. Sa sandaling ito, ang Phantom Demon na kaharap ay biglang tumitig kay Yang Yio at may sinabi. Natigilan si Yang Yio. Anong mga sinaunang Diyos? Hindi kaya nakilala ng Phantom Demon ang pinagmula ng kanyang natal statue. Alam mo, kahit ang matandang si Yun Changxi ay hindi alam. Dahil dito, naramdaman ni Yang Yio na medyo kawili-wili ang Phantom Demon. Haha, hindi naman importante kung sino ako ngayon. Ang mahalaga gusto kong malaman mo kung sino ang sayang. Pinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata, humakbang pasulong, at iniunat ang kanyang kamay na may makulay na halo. Ang multo na demonyo ay takot pa rin, at nawala sa lugar sa susunod na sandali, na parang ayaw niyang labanan si Yang Yian. Nawala ang Phantom Demon kaya hindi naramdaman ni Yang Yian ang kanyang bakas. Kumunot ang noo niya at ninisyan, gusto mong tumakas. No way. Pagkatapos sabihin iyon, umungal si Yang Yian, purihin ang lahat. Sa sumunod na sandali, bumangon ang makulay na liwanag sa kanyang katawan at dumiretso sa magulong ambon. Biglang kumalat ang magulong ambon kung saan man sumisikat ang makulay na liwanag, o direktang sumangga. Ah! Isang sigaw ang umalangaw sa di kalayuan. Ngumiti si Yang Yian at sumugod. Lumitaw siya daan-daang metro ang layo at nakita ang Phantom Demon na bumagsak sa lupa na may usok na lumalabas sa kanyang katawan. Tinitigan niyang ang multo na demonyo na nakahandusay sa lupa nang may mapanuksong tingin at sinabing, gusto mo bang tumakas? Ikaw naman. Masyadong malayo. Ipaglalaban kita. Ang multo na demonyo ay umungal, at biglang lumakas ang itim na hangin sa kanyang katawan.
Sa isang iglap, ito ay naging isang katawan ng demonyo na humigit kumulang 100 talampakan ng taas, tulad ng isang malatigre na demonyong hayop, na kumagat kay Yang Yian. Malamig na sumangot si Yang Yian, at gumalaw ang kanyang isip. Ang kanyang buong katawan ay isang halo din, at ang kanyang natal statue ay lumitaw na 100 talampakan ang laki. Ikanaway niya ang kanyang kamay at sinuntok ang multo na demonyo, tahimik na umawit sa kanyang puso. Ang bituin ng tadhana ay ang daan, ang rebulto ay ang Diyos, sugpuin. Ang hindi maipaliwanag na sandaling ito, talagang binibigkas niya ang impormasyong lumitaw sa kanyang isipan sa simula. Ngayon ay naiintindihan na niya ng kaunti, ito ay maaaring ang natal statue cast ng spell. Boom! Isang suntok ang tumama sa ulo ng katawan ng Phantom Demon, at sumabog ang katawan ng Phantom Demon. Ang enerhiya ng demonyo ay nawala sa isang sigaw, at ang multo na demonyo na nakahandusay sa lupa, na kamukha ni Zexang, ay bumalik sa normal na laki. Kabanata 1972 ang pagkahumaling sa aking puso. Siyempre, sumabog ang demonyong katawan ngunit hindi siya namatay. Naging hitsura pa rin siya ni Zexang, ngunit nagsimula siyang humingi ng awa sa susunod na sandali. Huwag mo akong patayin. Natakot ang Phantom Demon at nagsimulang humingi ng awa. Siyempre, hindi niya siya mapatay sa pagkakataong ito, at hindi naisip ni Yang Yiyo na patayin siya kaagad. Gusto pa niyang intindihin ang ilang katanungan. Halimbawa, sinabi lang ng Phantom Demon, ikaw ba ay mula sa sinaunang angkan ng Diyos? Maaaring pagkatapos na makita ang kanyang sariling natal statue, ang Phantom Demon ay tila may nakita. Kaya dapat ingatan ang lalaking ito. Siyempre, pagkatapos ng pagiging mayabang sa harap niya sa mahabang panahon, hindi binalak ni Yang Yiyo na palayain siya ng madali. Haha, sinong basura? Siyang ay tumayo sa harap ng Phantom Demon at nagtanong ng mapagpakumbaba. Binalot ng makulay na liwanag ang Phantom Demon, bagamat maaari nitong patayin ang Phantom Demon. Ngayon alam na ni Yang Yiyo na ang kalaban ng Phantom Demon ay ang sarili niyang makulay na liwanag. Sa ilalim ng nagniningning na liwanag, maaari nitong patayin ang Phantom Demon. Ang pangalan ng paglilinis ng lahat ng bagay ay napakaangkop, ngunit ito ay mas epektibo laban sa Phantom Demon. Ako nga. Takot talaga ang Phantom Demon. Tumawa ng malakas si Yang Yian, ngunit pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinuntok siya. Ipapamuka ko sa iyo si Zexang. Matagal na kitang tinitiis. Ikaw. Boom! Isang suntok na may makulay na liwanag ang direktang tumama sa multo na demonyo. Ang Phantom Demon ay direktang pinasabog ng suntok ni Yang Yian sa isang dagandong. Ngunit sa susunod na sandali, isang bola ng demonyong enerhiya ang sumambulat. Sa napakalamig na hininga, hindi komportable si Yang Yian. Sa parehong oras, isang pamilyar na boses ang nagmula sa enerhiya ng demonyo. Hindi pa ako tapos sa iyo ngayon. Nagbago ang isa pang boses, ngunit puno ng hinanakit. Bukod dito, ang enerhiya ng demonyo ay lumawak sa isang iglap, at isang madilim na kumot ang tumawid. Si Yang Yian ay may natal immortal na nagpapalabas ng makulay na liwanag sa buong katawan niya, kaya natural na hindi siya natatakot sa pagsalakay ng demonyong enerhiya sa oras na ito. Wala siyang pakialam, kaya nakatayo siya doon at naghihintay, para makita kung anong mga pakulo ang maaaring gawin ng multo demonyo. Akala niya ay aatakihin siya ng Phantom Demon kapag sumabog ang demonyong enerhiya, ngunit hindi niya inaasahan na ang napakalaking demonyong enerhiya ay mawawala sa isang kisap mata, at pagkatapos ay isang tao ang lumitaw sa kanyang harapan. Alam ni Yang Yian na kahit sino pa ang lumitaw sa sandaling ito ay dapat na ang multo na demonyo. Bagamat siya ay handa, nang makita ni Yang Yian ang taong lumitaw pagkatapos na mawala ang enerhiya ng demonyo, ang kanyang puso ay nanginig. Hindi dahil napakalakas o nakakatakot ang taong ito, ngunit babae pa rin ang taong ito, isang babae na palagi niyang kinokonsensya at inaalagaan. Liu Lingling. Ang pinakamalaking kinahuhumalingan sa kanyang puso, ang pagkahumaling na muntik ng maging demonyo. Sa katunayan, alam ni Yang Yian na ang kinahuhumalingan sa kanyang puso ay ang panloob na demonyo. Hanggat hindi niya mahanap si Liu Lingling, ang kanyang panloob na demonyo ay hindi maaalis. Maraming tao ang nagsabi na umiral ang Netherworld, ngunit walang makapagsasabi kung nasaan ito. Noong naging unicorn ng Guya, sinabi niya na kung alam mo ang Netherworld, maaari kang pumasok sa Netherworld, ngunit hindi mo ito magagawa bago ka umabot sa pagtanda. Ang unicorn ay umabot sa pagtanda. Sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal? Sinubukan ni Yang Yiyo na huwag isipin si Liu Lingling, at ibinaon ang pagkahumaling na ito sa kanyang puso. Ngunit ngayon ang Phantom Demon ay talagang naging anyo ni Liu Lingling at nagpakita sa kanyang harapan. Katumbas ito ng paglabag sa bawal sa kanyang puso.
Phantom Demon. Karapat-dapat kang mamatay. Tinitigan ni Yang Yiyo si Liu Lingling sa harap niya at sinabi ito sa malamig na boses, napakababa. Nakita ng multo na demonyo na naging Liu Lingling ang malungkot na mukha ni Yang Yiyo, at agad na tinakpan ang kanyang bibig at humajijek, na nagsasabing, halika at patayin mo ako, magiging malaya ka, at napuno ka ng pagkakasala para sa akin sa iyong puso. Hindi ka pagod, ngunit ako. Patayin mo ako, hayaan mo akong mawala sa iyong alaala magpakailanman, hehe. Tumawa ng malakas ang multo demonyo. Alam ni Yang Yiyo na gustong guluhin ng Phantom Demon ang kanyang puso. Sa conscious world ng Phantom Demon, maaaring malaman ng Phantom Demon ang ilan sa mga panloob na iniisip ni Yang Yiyo. Dapat sabihin na tumpak talaga ang pagkakahawak ng Phantom Demon sa kanyang puso. Dati, nag-transform siya sa anyo ni Zexang at pinatay niya, na ikinairita niya. Sa sandaling ito, naging hitsura siya ni Liu Lingling, na nagpagalit sa kanya. Sa pagtingin sa multo na demonyo na naging anyo ni Liu Lingling, nakinig si Yang Yiyo sa kanyang mga salita, at sa pagkakataong ito ay talagang sumabog siya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Boss! Pakiramdam niya ay may lumabas na hangin sa kanyang puso, o masasabing ang kanyang puso ay isang hola, ngunit sa sandaling ito, isang nakulong na hayop ang sumugod palabas ng hola. Umuungol. Nagpakawala si Yang Yiyo ng mahabang dagandong, at isang di makataong dagandong ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay naging pula sa sandaling ito, at ang kanyang mahabang buhok ay lumipad. Ang liwanag ng 7 damo sa kanyang katawan ay umikot sa kanyang katawan na parang whirlpool. Sa sandaling ito, isang tinig din ang tumunog sa kanyang puso, patayin siya, patayin siya. Sinong papatayin? Natural, si Liu Lingling ang nasa harapan niya. Alam ni Yang Yiyo sa kanyang puso na si Liu Lingling ay ang multo na demonyo, ngunit dahil dito, labis siyang nagalit. Sumambulat ang mga alaala o kinahuhumalingan na nakabaon ng malalim sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nakakaramdam siya ng kaginhawaan. At puno ng hinanakit. Nakita ni Ding Hepeng at ng iba pa na nanunood mula sa malayo ang hitsura ni Yang Yiyo at naramdaman ang sama ng loob na nagmumula kay Yang Yiyo sa oras na ito. Ang kanilang mga mukha ay lubhang nagbago. Hindi maganda, ang Grandmaster ay may demonyong kababalaghan. Ang Phantom Demon ay sinumpa, malamang na nagising nito ang mga demonyong kaisipan sa puso ng Grandmaster. Ito ay masama, dapat nating itigil ito, kung hindi, kapag ang Grandmaster ay sinapian ng demonyo, tayong lahat ay matatapos. Nag-aalala rin si Yao Buyan. Pupuntahan ko ang Phantom Demon, si Bao Shanguang ang unang sumugod patungo sa Phantom Demon. Gayunpaman, nang sumugod si Bao Shanguang, sumambulat ang katawan ni Yang Yiyo na may malakas na aura. Boom! Napabalikwas si Bao Shanguang. Huli na ang lahat. Ngayon lang ako umaasa na ang Grandmaster ay hindi tuluyang mawala sa sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Phantom Demon maaari itong ganap na. Tinulungan ni Xing Yuanming si Bao Shanguang na tumayo at sinabi. Kinabahan ang lahat. Ngunit sa oras na ito, sinunggaban ni Yang Yiyo ang Phantom Demon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa malamig na boses, ipapadala kita sa impyerno. Hehe, halika, patayin mo ako, namatay ako dahil sa iyo, at handa akong patayin muli. Si Liu Lingling, na binago ng Phantom Demon, ay humajijek at walang pakialam na sinundan siya ni Yang Yiyo. Sa halip, tinukso niya si Yang Yiyo na patayin siya. Mamatay. Si Yang Yiyo ay hamampos ng palad, at si Zexang sa kanyang harapan ay nahulog sa isang pool ng dugo. Wala akong pinagsisisihan na mamatay sa mga kamay mo. Si Liu Lingling, na nakahiga sa lupa, dumura ng dugo at sinabi ito kay Yang Yiyo nang nakangiti. Lingling. Hindi ka maaaring mamatay. Nanginginig si Yang Yiyan, ngunit lumapit siya kay Liu Lingling at niyakap ito sa kanyang mga bisig. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay naging mas nakakagambala at namumula. Si Liu Lingling, na nasa kanyang mga bisig, ay ngumiti sa kanya, at sa sumunod na sandali ay nawala ang kanyang katawan, tulad ng isang maliit na liwanag ng bituin. Lingling. Hindi. Huwag mo akong iwan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yang Yiyan ay puno ng sakit, at ang mga eksena kasama si Liu Lingling ay patuloy na lumilitaw sa kanyang mga mata. Huwag mo akong iwan. Nakayakap pa rin si Yang Yiyan kay Liu Lingling, ngunit pinanood siyang mawala sa hangin. Sa oras na ito, si Ding Hepeng at iba pa ay labis na nababalisa. Alam nilang lahat na si Yang Yiyan ay sinapian ng mahika, ngunit maaari lamang silang mag-alala. Kahit anong tawag nila kay Yang Yiyan, parang hindi sila naririnig ni Yang Yiyan. Sila. Gustong sumugod, ngunit naharang sila ng isang harang. Kahit anong pilit nilang basagin, hindi nila ito mabuksan. Mula sa labas, makikita lang namin na pagkatapos na patayin ni Yang Yiyo ang isang babaeng binago ng Phantom Demon gamit ang isang palad,
Kalahating squat siya sa pwesto at kinakausap ang sarili na parang naghi-hysterical, mukhang napakasakit. Ang lahat ay nababalisa, ngunit wala silang magawa. At hanggang sa sandaling ito ay naunawaan ng lahat ang katakutan ng multo na demonyo. Marahil tulad ng sinabi ni Yang Yio, maaaring hindi malakas ang kapangyarihan ng Phantom Demon, ngunit maaari nitong patayin ang puso at gamitin ang puso tao upang mag-transform sa pagkahumaling sa puso ng lahat, palitawin ang pagkahumaling na ito, at pagkatapos ay hayaang lumalim ang pagkahumaling, upang makontrol nito ang puso ng tao. Ngunit ang pag-alam ay pag-alam, ngunit walang makakatulong kay Yang Yio. Ngayon lang tayo makakaasa na si Yang Yio ay hindi tuluyang mawawala ng kamalayan sa sarili. Kung si Yang Yio ay tuluyang mawala ng malay o mawala sa sarili niyang mundo ng kamalayan, pagkatapos ay matatapos na talaga ito. At sa oras na ito, si Yang Yio ay talagang nakulong sa kanyang sariling mundo ng kamalayan, at ang multo na demonyo ay ganap na pinukaw ang kanyang panloob na pagkahumaling. Habang siya ay nasa sakit at sinisisi ang sarili, naalala niya ang boses ni Liu Lingling sa likuran niya. Yang Yio. Biglang sumulpot si Liu Lingling sa likod niya. Lingling. Lumiwanag ang mukha ni Yang Yian, at mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo kay Liu Lingling. Gayunpaman, hindi nakitang muli ni Yang Yian si Liu Lingling sa sandaling ito. Nang makita niya itong tumatakbo palapit sa kanya, bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Kabanata 1993, Creation Enlightenment. Ito ay isang masasamang ngiti, ngunit isang ngiti din na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Sa oras na ito, ang espiritual na enerhiya sa mga mata ni Yang Yian ay lalong nagkalat, at tanging si Liu Lingling lamang ang natitira sa kanyang mga mata. Nawala na siya sa sarili niya. Siyempre, si Yang Yian mismo ay hindi napansin ang mga ito, siya ay nalinlang ng mahiwagang demonyo hakbang-hakbang. Kaya lang hindi niya ito napansin. Of course, speaking of it, si Liu Lingling talaga ang pinakamalalim na obsession sa kanyang puso. Sa pagharap sa paulit-ulit na kaguluhan ng Magic Demon, normal lang sa kanya ang malinlang. Dahil ang lahat ng ito ay idinisenyo ng Magic Demon mula noong siya ay pumasok sa Magic Consciousness World, unang ginulo ang kanyang puso ng tao, pagkatapos ay nag-trigger ng obsession, at ngayon ay lumalalim ang obsession. Siya ay nahulog sa mundo ng kamalayan ng mahiwagang demonyo. Sa madaling salita, si Yang Yian ay nagsimulang mawala sa sarili. Ito ang kakilakilabot na bagay tungkol sa mahiwagang demonyo. Ito rin ang home court ng Magic Demon. Walang kalamangan si Yang Yian. Kung wala siyang Donghuang Bell at ang Gate of Yudo, matagal na sana siyang ibinaba ng Magic Demon. Siyempre, ang hitsura ng natal statue ay isa ring makapangyarihang trump card, ngunit ito ay ang mahiwagang kapangyarihan na nilinang ng primordial spirit, hindi ng kanyang puso. Pinatay ng Phantom Demon ang puso ni Yang Yio, na nakakaapekto sa kanyang emosyon at pagkahumaling sa loob. Ito ay hindi isang problema na maaaring malutas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng natal statue. Sa sandaling ito, humakbang si Yang Yio at niyakap si Liu Lingling sa kanyang mga bisig. Lingling, hindi ka patay, napakabuti. Ako ay naging bahagi ng Netherworld, hindi ako maaaring mamatay. Si Lingling, ang pagkakatawang tao ng Phantom Demon, ay nakipag-usap kay Yang Yio ng may malalim na pagmamahal sa sandaling ito. Sa conscious world ng Phantom Demon, malalaman niya ang lahat ng nasa puso ni Yang Yio, kaya natural na alam niya kung paano patayin ang puso ni Yang Yio ng Taoism, na siyang pinakamahalagang bagay. Paano si Yang Yio? Sa kanyang subconscious mind, siya ay may labis na malalim na pagkahumaling kay Liu Lingling. Nakonsensya siya kay Liu Lingling at nangakong hahanapin si Liu Lingling anuman ang mangyari. Nang marinig niyang sinabi ni Liu Lingling na siya ay naging bahagi ng Netherworld, lalo siyang naniwala sa kanya. Dahil sa kanyang subconscious power, talagang naniniwala siya na si Liu Lingling ay nasa Netherworld. Habang nag-uusap sina Yang Yian at Lingling, ang pagkakatawang tao ng Phantom Demon, sinundan nila ang rutang idinisenyo ng Phantom Demon at lumalim ng palalim. Sa isang tiyak na sandali, si Liu Lingling, ang pagkakatawang tao ng Phantom Demon, ay bumulong kay Yang Yian. Yanzi, gusto mo bang makasama ako magpakailanman? Sinabi ni Yang Yian nang hindi man lang nag-iisip, syempre ginagawa ko. Okay, kung ganoon, maaari kang maging Yuan Shen, upang tayo ay magkasama magpakailanman. Ito ang sinabi ni Liu Lingling, ang pagkakatawang tao ng Phantom Demon, habang nakatitig sa mga mata ni Yang Yian. Ang tunay na mahalagang hakbang sa wakas ay lumabas. Ang Phantom Demon ay naghanda ng napakatagal para lang iwaksi ang Yuan Shen ni Yang Yian. Kapag nagkahiwa-hiwalay na ang Yuan Shen, mawawala ng silbi ang paglilinang ni Yang Yian. At siya ay makokontrol ng Phantom Demon magpakailanman. Nang marinig ang mga salita ni Liu Lingling, natigilan si Yang Yian. Kahit na siya ay inilagay sa isang estado ng pagkawala ng malay ng Phantom Demon, ang likas na ugali ng isang magsasaka ay natural na umiiral pa rin.
Alam ng subconscious mind ni Yang Yian kung ano ang mga kahihinatnan ng pagpayag sa isang cultivator na iwaksi ang kanyang Yuan Shen. Halos hindi na mamalayan, sinabi niya, hindi. Siyempre, nang sabihin niya ang salitang, hindi, ang kanyang isip ay buzzed. Pagkatapos ay narinig niya ang isang galit na boses na nagsasabing, sa wakas ay nakapasok na ako sa tarangkahan ng iyong kamalayan. Malapit na iyon. Malapit ka nang matapos. Sa oras na ito, umikot ang isip ni Yang Yian, tulad ng mga madilim na ulap sa itaas ng kanyang ulo na nawala at lumitaw ang araw, at biglang naging malinaw. Matapos marinig ang galit na boses na ito, nag-react kaagad si Yang Yian. Ito ang tinig ng espiritu ng langit at lupa. Para sa kanyang sarili. Alam niyang nasa ilalim siya ng spell ng Phantom Demon. Malapit na siyang matapos. Siya, sa wakas ay ginaisang ng espiritu ng langit at lupa. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yian ang lamig sa kanyang puso. Pagharap kay Liu Linglin, na binago ng Phantom Demon sa kanyang harapan, alam niya ang kapangyarihan nito. Nang walang tunog, nasa ilalim siya ng spell. Ang tinig ng espiritu ng langit at lupa ay muling tumunog, nagsasabing, bakit ang lamig mo pa rin, bata? Patayin ang Phantom Demon sa harap mo, at maaari kang makalabas sa mundo ng kamalayan ng Phantom Demon. Si Yang Yian ay ganap na nagising. Matapos marinig ang espiritu ng langit at lupa na nagsasalita, nanambalik din ang kanyang pag-iisip. Sa mga oras na ito, sobrang takot din siya. Malapit na siyang matapos. Kung susundin niya ang mga nakakatuwang salita ng mahika at ikalat ang kanyang kaluluwa, mapapahamak siya sa pagkakataong ito. Ilang beses kong sinubukang patayin ang magic ngunit nabigo ako. Paano ko ito papatayin? Kinausap ni Yang Yiu ang espiritu ng langit at lupa sa kanyang puso. Ikaw ay isang tao lamang na naghihintay na mamatay sa gutom na may isang bundok ng ginto. Binigyan kita ng minahan ng ginto, ngunit hindi mo alam kung paano ito bubuo. Hindi mahirap para sa natal na rebulto na patayin ang mahika, sumigaw at nagmura ang espiritu ng langit at lupa. Hindi napigilan ni Yang Yiu ang pagmumura, hindi ko nga alam kung ano ang natal statue ko. Ibang-iba ito sa iba. Kahit ang amo kong si Yun Changxi ay hindi alam kung ano yun. Paano ko ito magagamit? Ahem. Totoo iyan. Hindi pa na-expose si Yun Changxi sa Shinto, kaya natural na hindi niya alam. Hindi mo kasalanan. Kapabayaan ko na kalimutang sabihin sa iyo ang tungkol sa rebulto ng natal god. Ang espiritu ng langit at lupa ay nakikipag-usap sa kanyang sarili sa sandaling ito, at napagtanto niya ito ng maglaon. Narinig ni Yang Yiu na ito ay tulad ng nahulaan niya. Ang hitsura ng estatwa ng natal god ay talagang nauugnay sa isang paraan ng paglilinang. Stop talking nonsense. Tell me what to do. Turuan mo ako kung paano lampasan ang mga paghihirap na nasa harapan ko. Hinimok ni Yang Yiu ang espiritu ng langit at lupa. Sabi ng Spirit of Heaven and Earth, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano gamitin ang rebulto ng aking natal na Diyos. Masasabi ko lang sa iyo na ang rebulto ng aking natal na Diyos ay tinatawag ding estatwa ng paglikha. Ito ay isang estatwa na maaari lamang lumitaw para sa mga nagsasanay ng Shintoismo. At saka, ang Shintoismo na ginagawa mo ay hindi isang ordinaryong Shintoismo. Ang iyong rebulto ng paglikha ay may mga misteryo, ngunit kung ano ang mga tiyak na sekreto ay maaari lamang maranasan ng mismong practitioner. Isa lang akong espiritu ng langit at lupang palayok. Alam ko, pero hindi ko talaga alam kung paano gamitin. Kailangan mong tandaan ang isang bagay. Ang dalawang pangungusap ng estatwa ng paglikha ay ang susi. Pag-isipan kung paano ito gamitin. Kung naiintindihan mo ito, ang pakikitungo sa isang maliit na multo na demonyo ay isang bagay ng pag-iisip. Nakinig si Yang Yiu sa espiritu ng langit at lupa at gustong sampain. Matagal na siyang nagsalita pero hindi pa rin niya masabi kung paano ito gagamitin. Hindi ba ito kalokohan lang? Hindi mapigilan ni Yang Yiu na magmura sa kanyang puso. Biglang umungal ang espiritu ng langit at lupa, anong kalokohan, ipinaliwanag ko sa iyo ng napakalinaw, bata. Ang susi ay ang spell. Ang buhay na bituin ay ang daan, at ang orihinal na larawan ay ang Diyos. Ang dalawang pangungusap na ito ang susi. Kailangan mong maunawaan ang mga ito sa iyong sarili. Ako ay isang espiritu lamang ng langit at lupa, hindi ako nagsasanay sa paraan ng langit at lupa. Ang buhay na bituin ay ang daan, ang orihinal na imahe ay ang Diyos. Nakinig si Yang Yian sa espiritu ng langit at lupa na inuulit ang spell sa pagkakataong ito. Parang kidlat sa isip niya. Bigla, tila nagkaroon siya ng pahiwatig ng pagliliwanag at nahulog sa isang tiyak na estado. Minsan madalas ganito. Kahit na ito ay isang bagtong na spell ng paraan ng paglilinang, kapag binibigkas mo ito sa iyong sarili at binibigkas ito ng iba, ito ay ganap na naiiba sa iyong pandinig. Inulit muli ito ng espiritu ng langit at lupa, at sa pagkakataong ito si Yang Yian ay tila may pahiwatig ng pagliliwanag sa kanyang isipan.
Ang bituin ng buhay ay ang daan, ang imahe ay ang Diyos. Lumilikha si Chen Kun, lumilikha ng rebulto ng Diyos, ang Diyos ni Chen Kun at ang Diyos ng Chen Kun, lumikha ng lahat ng bagay, ang buhay ay ang daan, at ito rin ang Diyos, ang daan ay ang lahat ng bagay, ang puso ay nagsilang ng daan, ang daan ay nagiging isa, ang isa ay nagsilang ng dalawa, ang dalawa ay nagsilang ng lahat ng bagay, 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 ang dalawa ay nagsilang ng lahat ng bagay. Ang bituin ng buhay ay ang daan at ito rin ang Diyos, nararamdaman ng puso, ako rin ang daan, ang Diyos, at nagbabago ang batas, naiintindihan ko, hahaha. May naramdaman siyang Yiyo sa kanyang puso, at walang kamalay-malay na nasa kanyang puso ang mga kaisipang ito, o ito ang kasanayan sa paglikha ng Chen Kun, ang tunay na kakaiba ng estatwa ng Diyos ng paglikha. Biglang pumasok sa isip niya ang mga bagay na ito. Ang huling tawa, gumawa ng tunog siyang Yiyo, ngunit hindi siya tumawa sa kanyang puso. Sa oras na ito, si Liu Lingling, na binago ng multo na demonyo, ay natural na hindi alam na siyang Yiyo ay nagising ng espiritu ni Chen Kun at nabawi ang kanyang kamalayan at pag-iisip, at lumabas sa kanyang nakakabighani. Nakatayo pa rin sa harap ni Yang Yiyo, kinulam siya nito at sinabing, Yanzi, mabilis na ikalat ang iyong kaluluwa, upang tayo ay magkasama magpakailanman. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo na ba ako mahal? Ang pagkakatawang tao ng multo na demonyo, si Liu Lingling, ay nagsalita ng may 3 puntos na kaawa-awa, 3 puntong lamang, at 3 puntong pakikiramay, na magpapawala ng malay sa mga normal na tao. Tumingin si Yang Yiyo kay Liu Lingling sa kanyang harapan, at isang pahiwatig ng pagiging komplikado ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tuluyan niya itong pinalayas, at pagkatapos ay tumingin sa multo na demonyo na nakatitig sa kanya at dahan-daang sinabi, kung ikaw talaga, ano ang masama kung hayaan mo akong iwaksi ang aking kaluluwa? Sana ikaw na talaga, pagkatapos niya. Pagkatapos magsalita, nagbago ang mukha ni Liu Lingling nang tumayo ito sa harapan niya. Kabanata 1974 na Magical Laws. Sa oras na ito, natural na nalaman ng Illusion Demon na may mali kay Yang Yiyo, at umatras siya pabalik. Gayunpaman, kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin, hinayaan ang Illusion Demon na umatras. Sa isang kisap mata, nawala ang Illusion Demon sa magkahalong fog. Ang mukha ni Yang Yiyo ay hindi nababalisa, napakakalma, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng kontrol. Sinabi niya sa kanyang sarili, walang silbi ang pagtakbo ngayon. Ang iyong Illusion Demon Consciousness World ay talagang kawili-wili. Maaari nitong makuha ang mga kaluluwa at kamalayan ng mga tao. Talagang nakakalito na magbago kung gusto mo, ngunit oras na para tapusin ito ngayon. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, gumalaw ang kanyang puso, at naisip niya ang kanyang sarili bilang isang matalas na espada. Isang matalas na espada na kayang hatiin ang langit at lupa. Naintindihan lang niya ang dalawang pangungusap ng batas sa Fate Star God statue, at nagkaroon siya ng pangunawa sa kanyang puso. Ang dalawang pangungusap ng batas ay aktwal na nangangahulugan ng parehong bagay, na katulad ng mga salita ng Diyos Demon Bird dati. Sa buod, mas malaki ang puso, mas malaki ang yugto. Ang kanyang Fate Star God statue ang avenue, at siya ay parang Diyos. Upang maisiguro ang kapangyarihan ng Fate Star statue, ito ay walang iba kundi ang pag-iisip kung gaano kakalakas, at magagawa mo ang anuman. Kaya naisip niya ang kanyang sarili bilang isang matalas na espada na maaaring hatiin ang mundo ng kamalayan ng multo demonyo. Pagdating ng panahon, natural na ibababa ito ng Phantom Demon. Pagkatapos ng pag-iisip sa kanyang isipan sa oras na ito, inactivate ni Yang Yiyo ang Fate Star statue, at biglang napuno ng makulay na liwanag ang buong katawan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito kumalat, ngunit direktang pumailan lang sa kalangitan. Kung titingnan mula sa malayo, ito ay isang higanting espada na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ang rebulto ng Diyos ng paglikha, ang paglikha ng mundo. Napaungol si Yang Yiyo. Biglang, ang makulay na higanteng espada na ginawa niya ay sumambulat ng bilyon-bilyong makulay na halos, at biglang tumawid sa buong mundo. Boom! Umalangaw-ngaw ang dumadagandong na tunog sa buong magulong mundo. Pagkatapos ang mundo ng kamalayan ng multo demonyo ay nagsimulang gumuho ng tuloy-tuloy, tulad ng isang salamin na nabasag. Sa dagandong, ang mundong ito ay ganap na gumuho at naglaho. Dagandong. Umalangaw-ngaw din ang mga hiyawan nang gumuho ang mundo. Alam ni Yang Yiyo na ito ang boses ng Phantom Demon. Tapos na, sabi ni Yang Yiyo sa sarili. Hindi man lang siya nag-aalala tungkol sa Phantom Demon, dahil alam niya na kapag sinira niya ang mundo ng kamalayan ng Phantom Demon, ito na ang oras para patayin ang Phantom Demon.
Habang gumuho ang mundo ng kamalayan ng Phantom Demon, nalaman niyang Yiyo at ng kanyang mga kasama na nasa ibang kapaligiran na sila. Hindi ito ang gintong palasyo sa gitna, ngunit isang malaking isla, ngunit hindi ito mukhang isang isla, at mukhang isang malaking pabilog na plataporma. Kasing laki ito ng football field. Ngunit sa paligid at sa itaas ay isang mabituing kalangitan, na may mga bituin na nakasabit ng baligtad sa kalangitan. Sa hindi kalayuan sa kanila, may isang palasyong kulay dugo, na kasing laki ng karaniwang palasyo. Bilang karagdagan, sila ay nakatayo sa pagbuo ng inscription. Ang boses ni Zexang ay umalingaw din sa kanyang mga tainga, Yanzi. Guro. Sabay na sigaw ni Meng Tian at Zexang. Sa kabutihang palad, ikaw, isang mahina, ay nakabalik na buhay. Ang mahiwagang ibon ay ikinakapakapa din ng mga pakpak at damapo sa kanyang balikat. Sa hindi kalayuan, nakaupong naka-cross-legged sina Ding Hepeng, Bayan Long, Yao Buyan, Bao Shanguang, Xing Yuanming, at ang Golden Turtle Immortal. Siyempre, may iba pang nakahandusay sa lupa. Halimbawa, ang matandang katabi ni Xing Yuanming at ang bantay ng Refineng Immortal Alliance. Alam niyang Yiyo ang nangyayari sa isang sulyap. Ang matanda at ang gwardya ay natural na namatay sa mundo ng kamalayan ng multo na demonyo. Nawala ang kanilang mga kaluluwa, naiwan lamang ang kanilang mga katawan. Ang iba sa kanya ay lumabas sa mundo ng kamalayan ng Phantom Demon at nagising. Para silang nabuhay na maguli. Siya ang unang nagising, tapos ang iba ay sunod-sunod na nagising. Ayos lang ako. Iminuwestern niyang Yiyo sina Meng Tian at Zexang. Sa oras na ito, mas curious siya kung saan ang lugar na ito, at saan nagpunta ang multo demonyo. Hindi ba dapat nasa huling gintong palasyo sila? Paano sila makikita dito? Ano ang kulay dugong palasyo sa di kalayuan? Maraming tanong ang lumitaw sa isipan niyang Yiyo. Anong problema ng uwak? Nakita mo na ba ang multo na demonyo? Paano tayo napunta dito? Tatlong sunod-sunod na tanong niyang Yiyo. Ang ibon ng Diyos at demonyo ay nagkurap ng mga pakpak nito at sinabing, pagkatapos basagin ng batang lalaki ang hanay na sumisipsip ng kaluluwa, ang hanay sa bulwagan ay dapat na konektado sa hanay ng teleportasyon. Matapos masira ang espasyo ng ilang sandali, nakarating kami dito. Hindi ko alam kung nasaan ito. Tungkol naman sa Phantom Demon, ito ay kinuha ng babaeng Zexang. Hanapin mo siya. Nang matapos ang ibon na ipadala ang mensahe, inabot ni Zexang siyang Yiyo, hawak ang isang maliit na pulang butil sa kanyang kamay, at sinabing, ito ang lumipad palabas sa gininto ang trono ng ang espasyo ay nabaluktot ngayon, at kinuha ko ito. Tiningnan niyang Yiyo ang butil, na malamig sa pagpindot at may malakas na pagbabago sa pag-iisip. Nadama niya na ito ay dapat na ang Phantom Demon, o ang Phantom Demon Bead. Ang mundo ng kamalayan ng Phantom Demon ay nawasak niya, at ito ay itinuring na bumalik sa orihinal nitong anyo. Sa pag-iisip na muntik ng mapatay ng Phantom Demon, iniisip ang Phantom Demon na nagiging liulingling para lituhin siya, nagalit siyang Yiyo at gumamit ng puwersa sa kanyang kamay para sirain ang Phantom Demon Bead. Ngunit sa sandaling ito ay nagsalita ang Diyos at demonyong ibon, may sakit ka sa utak, mahina, kung sisirain mo ang magic bead na ito, magdurusa ka ng malaking kawalan. Nang marinig ang pagsasalita ng Diyos at Demon Bird, huminto siyang Yiyo at nagtanong, hindi ba ito ay isang magic bead lamang? Nakakolekta na ako ng 5 noon. Ikaw na maliit na tulala na may mahabang buhok at kaalaman, ito ay isang magic bead, hindi isang ordinaryong magic soul bead. Ang magic lineage ay ang ninuno ng magic race. Nakita mo na rin ang consciousness world ng magic demon. I think you remember it clearly, right? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, mahina, ang kakayahan ng mahiwagang demonyong ito ay hindi umaasa sa kapangyarihan ng mahika, ngunit sa malakas na kapangyarihang pangkaisipan. Sa madaling salita, ito ay ang kapangyarihan ng mga batas sa pag-iisip, na kilala rin bilang magic law ng magic. Ito ay isang napakabihirang magic law sa mundo. Kung pinuhin mo ang butil na ito, mauunawaan mo ang mahiwagang batas ng mahika. Kung talagang nasira, pwede kang umiyak. Nakinig siyang Yiyo sa pagpapadala ng boses ng Diyos at Demon Bird, nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabing, talaga. Maniwala ka man o hindi, sabi ng Diyos at demonyong ibon at hindi pinansin siyang Yiyo. Ito ay totoo. Sa ganitong paraan, alam niyang Yiyo na sulit ang kanyang pakikipagsapalaran sa oras na ito. Agad siyang umupo ng cross-legged at nagsimulang pinuhin ang magic beads. Sa katunayan, ang mundo ng mahika at ang lugar ng ilusyon ay nagpahirap sa kanya ng sapat. Kung hindi siya mamamatay sa pagkakataong ito, magkakaroon siya ng Donghuang Bell, ang Gate of the Nether City at ang rebulto ng kanyang buhay, ngunit nakabitin lang sila sa magic world ng magic. Ngunit ito rin ay nagpapakita mula sa gilid na ang magic ay makapangyarihan. Ayon sa kahulugan ng Magic Bird, kung pinino niya ang magic beads, makukuha niya ang magic law. Ito ang kapangyarihan ng espiritual na batas, na iba sa batas ng mana, at ito ay napakabihirang.
Hinimok ni Yang Yian ang kanyang kaluluwa na simulan ang pagdadalisay. Simula nang dumating siya sa Fairyland, palagi na siyang nasa laban ng pagdama ng kapangyarihan ng batas, ngunit wala siyang gaanong natamo. Gayunpaman, marami siyang sikreto. Hindi siya makapagtanong sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Para sa payo sa paraan ng paglilinang. Kung wala ang matanda, wala talagang makakagabay sa kanya sa paglilinang ng batas. Kahit na ang Magic Bird ay may kaalaman, ang mixed-haired bird na ito ay napaka-unreliable sa bagay na ito. Minsan nang humingi ng payo si Yang Yian, ngunit hindi nagbigay ng totoong sagot ang Magic Bird. Ngayon kung pinipino niya ang Magic Bead, maaari niyang makuha ang Magic Law, na isang magandang bagay para sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay pinino ni Yang Yiyo ang Magic Bead. Ito talaga ang Magic Law gaya ng sinabi ng Magic Bird. Ang natitirang Magic Consciousness ay natural na pinino niya. Ngayon ay kabisado na niya ang Magic Law. To be precise, after refine, may additional magic power sa consciousness niya, na naging magic plant na kalahati ng laki ng soybean. Ito ay ang kapangyarihan ng espiritu, ang kapangyarihan ng espiritual na batas, na isinama sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, pagbukas ng kanyang mga mata, si Yang Yiyo ay tumingin kay Zexang sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay namumula, nakatitig sa mga mata ni Zexang, si Zexang, na hindi nakabantay kay Yang Yiyo, ay agad na naakit ni Yang Yiyo. Siya ay matagumpay na nakuha ni Yang Yiyo at lumitaw sa mundo ng kamalayan na itinayo ni Yang. Ang mundo ng kamalayan ng bayan ng Earth's hometown metropolis. Nasaan ito? Lumitaw si Zexang sa Earth metropolis ng Consciousness World at tinanong si Yang Yiyo na nakatayo sa harapan niya. Ngumisi si Yang at sinabing, ang aking mundo ng kamalayan ay ang aking bayan din. Ang aking espiritual na kapangyarihan ay napakalakas dito, at ako ay parang isang Diyos. Kaya kung baguhin ang mundong ito ng kamalayan sa kalooban, at maaari kong patayin ang mga kaaway ng tahimik dito. Walang itinago si Yang Yian tungkol kay Zhu Xiang. Sa katunayan, alam niya na kung si Zhu Xiang ay isang kaaway, papatayin niya ito sa sandaling makuha niya ang kanyang kaluluwa. Matapos ang pagpino at pagmaster ng Magic Law, alam niya ang napakagandang gamit ng Magic Law. Kabanata 1975 Pagpasok sa Blood Demon Palace. Pagkatapos ng pag-iisip, pinaalis ni Yang Yian si Zexang sa kanyang mundo ng Magic Rules. Sabay na nagmulat ng mata ang dalawa, nasa iisang lugar rin. Sa mga mata ng iba, sina Yang Yian at Zexang ay nakatayo lang doon na nakapikit saglit, at wala man lang napansin. Hindi sinabi ni Yang Yian sa iba ang tungkol sa pagpino ng Magic Beads at pagkakaroon ng Magic Rules. Susunod, lahat ay haharap sa kulay dugong palasyo na nakikita. Pagkatapos ng talakayan, napagkasunduan ng lahat na ang palasyong may kulay dugo ang patutunguhan ng Central Palace, o maaari ding tawaging Demon Palace. Paglabas mula sa Soul Suckang Formation, sinira ni Yang Yian ang Consciousness World ng Magic, nakatumbas ng pag-trigger ng Teleportation Formation ng ika-9 na palasyo. Ngayon, malamang na dumiretso sila sa huling Central Palace sa isang hakbang. Iba ang kapaligiran dito sa naunang 9 na palasyo. Para itong isang liblib na isla na lumulutang sa dagat ng mga bituin, at para rin itong napakalaking altar, at sa gitna ay isang palasyong kulay dugo. Lahat ay mukhang kakaiba. Iniisip ng lahat na ang lugar na ito ay dapat ang Central Palace. Sa daan, ito ay isang life and death thrill, ngunit sa kabutihang palad, lahat ay dumaan. Si Yang Yiyo ang may pinakamalaking nakuha. Ang kanyang cultivation ay pumasok sa Hunyuan realm, at nakuha din niya ang Magic Principle of Illusion. Yung iba parang foil niya. Nakaramdam siya ng kaunting hiya. Ngunit wala siyang magawa. Ang mga pagkakataon ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng kusa. Matandang ding, tingnan mo kung nandito ito. Pinagmasdan ni Yang Yiyo ang kulay dugong palasyo at hiniling kay Ding Hepeng na subukan ang Breath Spirit Bead ni Luoyang. Tumango si Ding Hepeng, at lumitaw ang butil ng hininga ng espiritu sa kanyang kamay. May binulong siya, at sa sumunod na sandali ay lumipad palabas ang butil ng espiritu ng hininga, direktang bumagsak sa palasyong kulay dugo at nawala. Nasa loob ang Grand Master, at si Lord Luoyang ay nasa palasyong iyon na kulay dugo. Medyo natuwa si Ding Hepeng. Magaling. Sa wakas natagpuan. Masaya rin sina Bayenlong at ang dalawa pa. Diretso ang grupo sa harap ng bulwagan. Sa pagtingin sa bulwagan na may bahagyang kislap ng kulay dugo na halo, huminto sila. Kailangan nilang huminto, dahil naramdaman ng lahat na ang kulay dugo na palasyong ito ay naglalabas ng malakas na malademonyong aura, na halatang protektado ng kapangyarihan ng hadlang. Mukhang hindi madaling makapasok. Lahat, obserbahan at tingnan kung may anumang paraan. Ang kulay dugong palasyong ito ay tiyak na hindi madaling makapasok. Sabi ni Yang Yiyo sa lahat. Naramdaman din niya ang pagkakaiba ng palasyong ito na kulay dugo. Napakalakas ng masamang espiritu. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Habang papalapit tayo sa dulo.
Mas dapat tayong maging maingat. Ang lugar kung saan tayo ngayon ay dapat nawala sa normal na fairyland. Ayon sa naunang haka-haka ng Diyos at Demon Bird, ang buong Demon City ay maaaring isang sakripisyong lungsod. Baka may sadyang naglatag nitong Demon City, at sinabi ni Ming Tian na mayroong abnormal na paggalaw dito kada 900 taon. Maraming mga kaluluwa ng demonyo ang magtitipon sa gitnang lugar, at pagkatapos ay magkakaroon ng mas kaunting mga kaluluwa ng demonyo. Ang lahat ng ito ay kakaiba, kaya kailangan pa rin nating mag-ingat. Ngayon ay mararamdaman na ang kulay dugong palasyong ito ay may walang kapantay na masamang espiritu. Ang mga tao ay hindi nang ahas na lapitan ito ng madali. Ang lahat ay medyo nababagabag dito. Grandmaster, kailangan ko bang sumulong at subukan? Sabi ni Ding Hepeng. Umiling si Yang Yiyo, huwag kang mag-alala. Ang kulay dugong palasyong ito ay iba sa nakaraang 9 na palasyo. Nagbibigay ito ng napakasamang pakiramdam sa mga tao. Tingnan ko muna. Oo. Tugon ni Ding Hepeng at hindi na nagsalita. Ngayon ang lahat ay may malaking paggalang at pagtitiwala kay Yang Yiyo. Kung ito man ay ang lakas ni Yang Yiyo o ang kanyang karakter na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang pumasok sa Magic World upang iligtas sila, nakuha niya ang paggalang ng lahat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ano man ang sinabi ni Yang Yiyo ay totoo na ngayon. Malinaw na nasa palasyong kulay dugo ang Luoyang, at tiyak na ang kulay dugong palasyong ito ay ang tinatawag na Central Demon Palace, at ito rin ang core ng mundong ito ng Yin at Yang reversal. Ang pagpasok upang hanapin si Luoyang ay hindi natitinag. Ngunit ang problema ngayon ay kailangang humanap ng paraan si Yang Yiyo para maunawaan ito bago pumasok. Ayokong mapatay o masugatan ang lahat. Hanggang dito, kabilang sa 3 pangunahing puwersa, ang Woyan Pavilion, maliban kay Jing Ken, ay itinuturing na nawasak. Siyempre, hindi masisisi ang bagay na ito kay Yang Yiyo, ngunit sa sariling pagkamatay lamang ni Fang Jingtian. Ang mga matatanda sa palasyo at mga gwardya na dinala ni Xing Yuanming ay patay na, naiwan siyang mag-isa. Ang mga bantay ng Lianzhou Immortal Alliance ay patay na lahat, at isang Golden Turtle Immortal na lang ang natira. Kung tungkol kay Ding Hepeng at sa iba pang 4, ito ay inaasahan, dahil silang 4 ay nasa middle grade Hanyuan realm. Ligtas din si Zexang sa tabi ni Yang Yian. Sa totoo lang, hindi nakaranas ng anumang pagkalugi si Yang. Sa halip, nakatagpo niya ang Ghost Army na pinamumunuan ni Meng Tian, at ang kanyang lakas at kapangyarihan ay tumaas ng husto. Ang tanong ngayon ay kung paano makapasok sa madugong palasyo ng demonyo. Kumpirmadong nasa loob si Luoyang, ngunit hindi alam ni Yang Yiyo at ng iba pa kung ano ang umiiral sa madugong palasyo ng demonyong ito ngayon. Ang tarangkahan ay binabantayan ng kapangyarihan ng harang, lalo pa ang loob. Si Yang Yiyo ay nagtungo upang pagmasdan at pakiramdaman ng mabuti sa harap ng dagwang bulwagan, at nalaman na ito nga ang kapangyarihan ng array barrier. At ang defensive power ay naglalaman ng pag-atake. Ito ay medyo nakakalito. Bukod doon, wala nang iba. Pagkatapos ng obserbasyon, wala siyang gaanong alam tungkol sa demon barrier, at isa itong sinaunang array barrier, at wala siyang ideya para masira ito. Sa ganitong paraan, mayroon lamang isang paraan upang basagin ang hadlang sa pamamagitan ng puwersa. Umuwi kayong lahat at subukan ko muna. Hiniling ni Yang Yiyo na umatras ang lahat. Habang hawak ang Dragon Slaying Sword, nilaslas ni Yang Yiyo ang tarangkahan ng dagwang bulwagan gamit ang isang espada. Boom! Matapos ang isang malakas na ingay, ang harang sa gate ay biglang umilo ng dugo, at isang malaking puwersa ang dumating patungo kay Yang Yiyo nang hindi nakikita. Sa isang iglap, binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang buong body defense. Ngunit kahit na ganoon, inatake siya ng puwersang ito at umatras ng 12-dosenang metro bago huminto. Are you okay? Umismid si Zexang at tumabi sa kanya. Ayos lang. Umiling si Yang Yiyo, ngunit may bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Grandmaster, paano po? Lumapit si Ding Hepeng at nagtanong. Ang backlash ng barrier ay nasa loob ng tolerance range. Kung ang lahat ay itutuon ng kanilang mga pag-atake ng sama-sama, dapat nilang masira ang barrier defense. Tumingin si Yang Yi sa paligid at sinabi. Pagkatapos sa ilalim ng utos ni Yang Yiyo, lahat, kabilang ang libu-libong Ghost Immortals ni Meng Tian, ay sabay-sabay na sumalakay sa barrier sa gate. Boom! Matapos ang isang malakas na ingay, ang hadlang ay nawala sa isang paghiging na tunog. Nasira. Nabuksan. Nawala ang hadlang. Naging excited ang lahat. Kinawean ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at sinabing, Tara, pasok na tayo sa bulwagan. Nang walang harang, madaling itinulak ang mabigat na pinto. Lahat ay nag-file sa kulay dugong gitnang bulwagan. Nang makapasok ang lahat sa bulwagan, nakita nilang parang dagat ng mga bituin ang buong bulwagan, kapareho ng hitsura nito sa labas, maliban sa walang altar at bulwagan. Halata namang may kakaiba sa loob. Walang umiiral. Sa halip na sabihin na ito ay nasa loob ng bulwagan, mas mabuting sabihin na sila ay lumakad sa mabituing kalangitan.
Lahat ng pumapasok dito ay itinaas ng puwersa ng pagsususpine ng 5 elemento at sinuspinde sa hangin, at walang nahuhulog. Lahat. Makikita mo ang mabituing kalangitan, na may hindi mabilang na mga bituin na nakabitin na nakabaligtad sa kalangitan. Napakatahimik. Sa tarangkahan sa likuran nila, sa pagkakataong ito ay kumikislap na may kulay pilak na halo, at hindi nakasara ang pinto. Napaharap sa sitwasyong ito, sumimangot si Yang Yiyo. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin sa paningin, ngunit walang pagkakaiba, ngunit ang lahat ay naniniwala na sila ay pumasok sa loob ng bulwagan na ito sa sandaling ito. Ito ay lamang na ang ilang uri ng kapangyarihan ay bumubuo sa tanawin ng panloob na mundo. Ang mga butil ng espiritu ng hininga ni Luoyang ay direktang naglaho dito, na nagpapahiwatig na dapat ay may iba pa rito. Ngunit ngayon ay hindi na ito makikita ng mata. Old Ding, tinawag ni Yang Yiyo si Ding Hepeng. Agad na naunawaan ni Ding Hepeng na hiniling sa kanya ni Yang Yiyo na kunin ang Immortal Alliance Order para maramdaman ang pag-iral ni Luoyang. Hanggat narito si Luoyang, makikita niya ang pagkakaiba dito sa Order ng Immortal Alliance. Pagkaraan ng ilang minuto, sumimangot si Ding Hepeng at sinabing, ang aura ng Grandmaster ay ganap na nawala. Wala akong maramdaman. Sumimangot din si Yang Yiyo at sinabing, nawala ang aura Spirit Pearl ni Luoyang sa bulwagan, ibig sabihin ay narito na siya. Ngayon ay nakapasok na tayong lahat sa lugar na ito, ngunit hindi natin makita ang pagkakaiba dito. Ang mabituing kalangitan na ito ay halatang hindi totoo. Kumalat tayo at tumingin sa paligid upang makita kung may kakaiba. Sa isang utos, nagkalat ang lahat. Sumimangot si Yang Yiyo at hakbang-hakbang na lumakad, pinapanood ang pagkakaayos ng mga bituin sa kalangitan habang siya ay naglalakad. Kung may mali dito, dapat ay ang mga bituin na nakasabit sa langit. Ang mga bituin na ito ay mukhang napakataas at tila napakalayo sa kanila. Sa katunayan, may ilusyon si Yang Yiyo na maaari siyang pumili ng mga bituin sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, at napakalapit nito. Sa isang tiyak na sandali, biglang tumingin si Yang Yiyo sa silangan at nalaman na may ilang mga bituin na nakaayos ng hindi karaniwan. Kabanata 1996, Pagbuo ng 28 konstelasyon. Ang pagkakaayos ng mga bituin na nakita ni Yang Yiyo ay parang pagkakaayos ng mga konstelasyon. Ang mga bituin na kanyang nakita ay bahagyang mas maliwanag kaysa sa iba pang mga bituin. Kung hindi siya tumingin mabuti, hindi sila magpapakita. Kung titingnang mabuti, sila talaga ay mga konstelasyon. Ang 28 konstelasyon ay napakakomprehensibo, na pinupuno ang mabituing kalangitan. Natural na alam ni Yang Yiyo ang tungkol sa 28 konstelasyon. Nalaman niya ang tungkol sa mga ito noong siya ay nasa paaralan. Ngayon tila kahit sa mundo ng engkanto, may mga konstelasyon. At ginamit sila sa pagbuo. Bagamat hindi niya makita kung ano ang kinakatawan ng anyo ng mga konstelasyon na ito, nakikita niya na ito ang pinagdaanan ng pagbuo. Kung ito ay totoo, ang pagkakaayos ng mga konstelasyon na ito ay ang istrukturang komposisyon ng pagbuo. Matapos itong malutas, mabubunyag ang sekreto ng bulwagan na ito. Marahil ay matatagpuan si Luoyang. Si Yang Yiyo at ang iba pa ay sigurado na ngayon na ang kinaroroonan ni Luoyang ay narito, ngunit ang mga konstelasyon na ito ang bumubuo sa porma sayon, na nakabalot sa isang belo. Kung nais nilang ipakita ang totoong mukha ng bulwagan, kailangan nilang hanapin ang sagot mula sa mga konstelasyong ito. Ang mga talaan ng 28 konstelasyon sa daigdig ay 28 grupo ng mga bituin na pinili ng mga sinaunang tao malapit sa ecliptic at Ecuador upang obserbahan ang paggalaw ng araw, buwan at 5 planeta. Dahil ang mga ito ay nakaayos sa 4 na direksyon ng araw, buwan at 5 bituin, sila ay parang mga tirahan ng araw, buwan at 5 bituin, kaya tinawag din silang 28 konstelasyon. Ang 28 konstelasyon ay nahahati sa 4 na direksyon, katulad ng Timog Silangan, Hilagang Kanluran at Hilagang Silangan, na may 7 konstelasyon sa bawat direksyon. Para sa kaginhawaan ng paggamit, inisip sila ng mga sinaunang tao bilang 4 na magkakaibang hayop, katulad ng silangang asul na dragon, tinatawag ding asul na dragon, ang timog na pulang ibon, ang kanlurang puting tigre, at ang hilagang itim na pagong, na kilala rin bilang ahas ng pagong, na tinatawag na 4 na imahe. Ang 4 na larawan ay 7 sa bilang na may 28 konstelasyon, at ang bawat larawan ay may 7 pagbabago at pagkakatugma. Ang silangang asul na dragon ay nahahati sa mga pares Jiao, Kang, Di, Fang, Xin, Wei, at Ji. Ang hilagang itim na pagong ay may 7 konstelasyon, Dao, Niu, Nu, Shu, Wei, Shi, at Bi. Ang kanlurang puting tigre ay may 7 konstelasyon, Koi, Lu, Wei, Bi, Zi, at Shen. Ang katimugang pulang ibon ay may 7 konstelasyon, Jing, Gui, Liu, Xing, Zhang, Yi, at Xin. Ang bawat konstelasyon o isang simbolo ay nahahati sa mabuti at malas. Halimbawa, ang Eastern Azure Dragon ay mahaba at mukhang Azure Dragon sa kalangitan.
Ang mga sungay ay, ang una sa 7 konstelasyon sa silangan, na may 2 bituin tulad ng 2 sungay ng Asher Dragon. Ang mga sungay ng dragon ang unang lumalaban at pumatay, kaya karamihan sila ay masama. Ang pangalawang konstelasyon ay Kang, ang pangalawang konstelasyon sa silangan, ang leeg ng dragon, at ito ay protektado ng mga sungay ng dragon. Ang mga pagbabago ay maaaring magmaneho sa buong katawan, kaya nga, karamihan mapalad. Ang ikatlong konstelasyon ay ang dibdib ng Asher Dragon, at ang lahat ay malinaw sa puso. Ang dragon chest ay ang sentro at ang pinakamahalagang bagay ng dragon, kaya ito ay halos mapalad. Sa madaling salita, ang 4 na simbolo ay nahahati sa mabuti at malas. Mayroong 2 mapalad sa Eastern Asher Dragon, at ang natitirang 5 konstelasyon ay lahat ay masama. Ang Northern Black Tortoise ay may 3 kasamaan at 4 na mapalad, ang Western White Tiger ay may 6 na mapalad at 1 masama, at ang Southern Vermilion Bird ay may 4 na masama at 3 mapalad. Ang mga kabutihan at malas na ito ay inilalagay sa pagkakaayos ng mga bituin upang bumuo ng isang pormasayon, na siyang pintuan ng buhay at kamatayan, na may libu-libong pagbabago. Ngayon ay tumungala si Yang Yian at nakitang lahat ng 28 konstelasyon ay malabo sa itaas ng kanyang ulo, na natatakpan ang mabituing kalangitan. Ito ay dapat na isang 4 na Elephant Protection Bureau. Matandang Bao, tingnan mo ang mga pagbabago sa dagat ng mga bituin, agad namang tinanong ni Yang Yiu si Bao Shuangguang na manood. Nais din niyang i-verify kung ang pagkakaayos ng mga bituin sa mundo ng mga engkanto ay pareho sa kanyang nalalaman. Tingnan mo ang mga bituin. Si Bao Shuangguang ay isang formation master. Kung titingnan niyang mabuti, dapat ay may makikita siyang ilang bakas. Natigilan siya saglit at saka nagmamadaling pinagmasdan ang mabituing kalangitan. Dahil hiniling sa kanya ni Yang Yiu na manood, dapat mayroong ilang mga pahiwatig. Kung hindi, naniniwala si Bao Shuangguang na hindi siya papayagan ng master na panoorin ang mga bituin ng walang dahilan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sinabi ni Bao Shuangguang kay Yang Yiu na may kaunting pag-aalinlangan, ang master ay tila nakabuo ng isang malaking pormasayon na may 28 konstelasyon, na magkakaugnay. Tumanggo si Yang Yiu at sinenyasan si Bao Shuangguang na magpatuloy. Makalipas ang kalahating oras, nakinig si Yang Yiu sa kwento ni Bao Shuangguang at kinumpirma na ang 28 konstelasyon sa daigdig ng engkanto, ang mga makalangit na tangkay at mga sanga sa lupa, at iba pa, ay talagang pareho sa Earth, ngunit ang ilan ay mas detalyado. Nagpalitan ng kuro-kuro at pananaw ang dalawa. Sa wakas, nakarating sila sa conclusion na ang 28 konstelasyon sa itaas ng kanilang mga ulo ay talagang isang malaking pormasayon. Ito rin ay isang proteksyon na pormasayon. Walang nakakaalam kung ano ang pinuprotektahan nito, ngunit tiyak na sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa pormasayon mabubuksan ang mga lihim dito. Ang core area ay nasa loob ng 4 na larawan, ngunit para makapasok muna sa core area, dapat mong gamitin ang formation. Ang 28 konstelasyon ay isa ring pormasayon na binubuo ng 4 na imahe at 28 bituin. Ang pormasayon na ito ay may 4 na gate, at sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga gate maaari kang makapasok sa core area. Anyway, kung magkamali ka, tiyak na magkakaroon ng malaking panganib. Ang pintuan ng buhay at kamatayan ay nahahati sa mabuti at masama. Magkaiba ang mabuti at masama sa 4 na larawan, ang iba ay mas marami at ang iba ay mas mababa. Kung papasok ka sa pormasayon, dapat kang pumunta sa mapalad na posisyon upang maiwasan ang kasamaan. Pagkatapos maglakad sa 28 mga konstelasyon, maaari mong maabot ang pangunahing lugar. Ngunit gaano ito kadali? Ang isang gilid at isang imahe ay 28 konstelasyon, at ang 4 na imahe at 4 na panig ay 28 konstelasyon. Mayroong 15 mabuti at 13 ang masama. Ang yin at yang ay magkakaugnay, ang 5 elemento ay kapwa na buo at pinigilan, at ang intersection ng mabuti at masama, may mabuti sa masama, at may masama sa mabuti, na siyang pinakamahirap na makilala. Kung magkamali ka, sino ang nakakaalam kung anong panganib ang lalabas? Ang pintuan ng buhay at kamatayan ay hindi madaling lakaran. At kailangan mong harapin ang pagbuo ng puro, at iba pa. Sa sitwasyong ito, ang lahat ay makatingin lamang kina Bao Shuangguang at Yang Yiu, dahil sa mga taong ito, si Bao Shuangguang lamang ang isang formation master. At si Yang Yiu ay isang taong nakakakita ng 28 konstelasyon, at higit pa rito, isang taong nakakakita ng pormasayon. Sa sandaling ito, makikita ng lahat na si Yang Yiu ay hindi lamang isang mahusay na master ng alchemy, ngunit tila may alam din tungkol sa paraan ng hanay ng mga konstelasyon. Tiyak na kailangang pumasok, ngunit hindi ito maaaring maging bulag, kaya nagsimulang talakayin ni Yang Yiu at Bao Shuangguang ang pagbabawas. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay natapos na rin ng dalawa ang pagbabawas.
Napagpasyahan na si Bao Shanguang ang mangguna sa Array Matters, at mahahanap ni Yang Yiyo ang mabuti at masamang kapalaran sa 28 konstelasyon, upang ang lahat ay makapasok sa hanay ng konstelasyon at makapasok sa core area. Ang dalawa ay may malinaw na dibisyon ng paggawa at nilalaro ang kani-kanilang lakas. Natural na naiintindihan din ni Yang Yiyo ang array, ngunit ang kanyang array ay natutunan sa panahon ng kanyang cultivation. Bagamat ang esensya ay nananatiling hindi nagbabago, maraming bagay sa mundo ng mga engkanto ang nagbabago pa rin, kaya't hiniling niya kay Bao Shanguang, ang Master of Array, na manguna sa hanay, at nalaman niya ang tungkol sa 28 konstelasyon kasama si Bao Shanguang, at responsable lamang sa paghahanap at pagkilala sa mabuti at masamang kapalaran sa bawat panig. Tulad ng para sa iba, walang nakakaunawa sa paraan ng array, kaya sila ay uiliyari lamang. Kung may nangyari, ang iba ay mananagot sa pagharap dito. Pagkatapos talakayin ito, handa nang magsimula si Yang Yiyo. Ngunit bago iyon, tinipon niya ang lahat ng libong Ghost Immortal sa ilalim ni Meng Tian sa espasyo ng Chen Kun Pot. Dahil ang pagpasok sa Xingqiu Great Array, hindi dahil mas maraming tao ang magiging kapaki-pakinabang. Sa kabaligtaran, mas maraming tao ang madaling magdulot ng gulo. Bukod dito, ayaw ni Yang Yiyan na maubos ang libong immortal na ito. Si Meng Tian lang ang naiwan sa tabi niya. Si Meng Tian na ngayon ang kanyang ika-4 na disipulo. Pinahahalagahan pa rin ni Yang Yiyan si Meng Tian, isang ghost immortal na disipulo na lumaki ng husto hanggang sa antas ng daloo. Sa pagkakataong ito, ang pagpayag kay Meng Tian na sundan siya sa Xingqiu Great Array ay maituturing na pagsasanay at pagtuturo. Ang natitira ay sina Zexang, Ding Hepeng, Bayan Long, Yao Buyan, Bao Shanguang, Xing Yuanming at ang Golden Turtle Immortal. Sa mga taong ito, tanging ang Golden Turtle Immortal ang nasa daloo Great Perfection Realm, na medyo pinakamahina. Noong una, gustong kolektahin ni Yang Yiyan ang Golden Turtle Immortal sa Chen Kun Pot Space para sa proteksyon, ngunit tumanggi ang matandang pagong na ito. Sa mga salita ng Golden Turtle Immortal, ang kanyang cultivation bottleneck ay kailangang malagpasan. Kung siya ay magtago, siya ay magiging isang tunay na pagong, hindi isang pagong na walang kamatayan. Ang paglilinang ay nangangailangan ng pakikipagsapalaran, at ang pakikipagsapalaran ay nangangahulugan ng pagkakataon, na katumbas ng mga mapagkukunan ng paglilinang at mga breakthrough na bottleneck. Ang paraan ng paglilinang ay ang mamuhay sa ilalim ng mga pakpak ng iba at hindi kailanman lumaki. Mula sa isang tiyak na pananaw, ito ay nakakapinsala sa sarili. Pinag-isipang mabuti ni Yang Yiyo ang sinabi ng matandang pagong, na may malaking kahulugan. Napagpasyahan din niya na sa hinaharap, aasa siya sa kanyang sariling pagtitimpi, at ganoon din ang dapat gawin para sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa paligid niya. Kung hindi, ito ay talagang makakasama sa kanila. Ang pagkalkula ng oras, sa katunayan, dapat mayroong mga disipulo ng Yunmen sa mundo ng paglilinang na umakyat sa Fairyland. Si Yang Yiyo ay nag-aalala noon, ngunit ngayon pagkatapos pakinggan ang sinabi ng Golden Turtle Immortal, naniniwala si Yang Yiyo na ito man ay isang pagpapala, isang sakuna, o isang pagkakataon, dapat silang pahintulutan na pasiglahin ang kanilang sarili at magsanay. Hindi siya maaaring makagambala sa kanilang paglilinang, kung hindi, hindi sila magiging malakas. Kung walang malakas at matatag na paglilinang, sila ay magdurusa sa madaling panahon. Dahil dinala niya ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa kalsada ng paglilinang, ito rin ay kanilang sariling pagpipilian. Mas mabuti para sa kanila na makaranas ng ilang mga pagpapala at sakuna ng mag-isa. Kami, magkikita sa hinaharap. Hanyuan daw siyan pa lang siya ngayon. Kung ikukumpara sa siyam na kaharian ng paglilinang sa immortal na mundo, siya rin ay isang mahina. Kung gusto mong protektahan ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, dapat mong palakasin ang iyong sarili muna. Sa kabilang banda, may mga panganib para sa mga celestial na nilalang nakakapasok lang sa immortal na mundo, ngunit tiyak na hindi sila kasing delikado ng mga high-level na immortal. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas malaki ang panganib na kinakaharap ng mga immortal. Isa pa, may gusto siyang gawin para sa matanda. Bagamat hindi niya kilala kung sino ang matanda, tiyak na napakalakas niya, kahit papaano para sa kanya sa kasalukuyan. Bilang isang disipulo, may ginagawa si Yang Yiyan para sa kanyang amo. Dahil napagpasyahan niyang tulungan ang matanda, ang mga kalaban na makakaharap niya sa hinaharap ay ang mga tunay na malalakas, o ang pinakamalakas sa mga malalakas. Kaya ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan ay hindi magkaroon ng anumang komunikasyon, kung hindi ay magdadala ito ng kapahamakan. Kahit papaano ay naniniwala si Yang Yiyan na bago siya maging isang malakas na tao, hindi siya maghahanap o mangangahas na magsanay sa mga kamag-anak at kaibigan sa Yunmen. Dahil siya ay nagsimula sa kalsada ng paglilinang, ang kanyang pagkaunawa ay ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan. Noong nakaraan, kapag pumunta siya upang protektahan at makialam sa mundo ng paglilinang, marahil ay wala, ngunit pagdating sa mundo ng engkanto,
nagkaroon siya ng malalim na pagkaunawa na tiyak na hindi magandang bagay ang manggahas na makialam sa paglilinang ng ibang tao. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yang Yian ay napakatindi. Fair na. Matapos makipag-usap kay Bao Shanguang at sa iba pa, naisip muna niya ang tila malayong hanay ng mga bituin sa itaas ng kanyang ulo. Sa katunayan, ang tila malayong mga bituin ay hindi tunay na mga bituin, ngunit isang hanay ng mga bituin na nabuo ng isang uri ng mahusay na kapangyarihang mahika. Nang umakyat sila, nalaman nilang unti-unting umikli ang distansya, at hindi ito kasing layo ng kanilang inaakala. Wala pang isang oras, pinangunahan nila ni Bao Shanguang ang lahat sa harapan ng Star Array. Ang Eastern Blue Dragon, ang pinuno ng apat na simbolo, ang lugar kung saan papasok. Sa oras na ito ay itinuturing na isang bituin na direktang nakita. Sa katunayan, pagkatapos na makarating sa harap nito, natuklasan na ito ay isang malaking globo na binubuo ng magic energy, na isang simul-ate na bituin. Pero sobrang nakakaloka pa rin. Sila ay nasa konstelasyon ng Eastern Blue Dragon. 100 metro sa itaas ng kanilang mga ulo ang unang bituin na si Zhao Shu. Ang pilak na liwanag ay malabo, hindi kasing silaw gaya ng inaakala. Ito ay tila isang malaking globo na may diameter na 100 metro, na naging unang Zhao Shu star ng Eastern Blue Dragon. Tulad ng naisip nila, naramdaman ng lahat ang pagkakaroon ng isang malakas na harang na hindi nakikita. Si Xing Yuanming ay lumipad pasulong na may pagkamausisa, ngunit sa susunod na sandali, ang bituin ng mga sungay ay kumikislap ng pilak, at pagkatapos ay si Xing Yuanming ay natama ng isang pilak na ilaw, napakabilis na walang makareact. Boom! Puff! Sumigaw si Xing Yuanming, nagsuka ng dugo at lumipad pabalik ng daan-daang metro. Para lang harangin ni Bayan Long. Lubhang mapatla ang kanyang mukha, at kalat-kalat ang hininga ng kanyang buong katawan. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring magagandang bagay si Xing Yuanming sa kanya. Mabilis siyang nakalunok ng tableta at gumaling. Tapos mas gumanda yung mukha niya. Isang suntok ang halos kumitil sa buhay ni Xing Yuanming. Ang malakas na yin at malamig na kapangyarihan ay direktang pumasok sa katawan at winasak ang Dao Yuan. Kung wala akong ancestral elixir, ang lumang buhay na ito ay mapilayan. Ang pag-atake ng mga bituin dito ay talagang malakas. Matapos gumaling si Xing Yuanming, kinausap niya ang lahat ng may matagal na takot. Nagkatinginan sina Yang Yiyo at Bao Shanguang, at ang dalawa ay may plano sa kanilang mga puso. Natural na nakita nila ang mga aksyon ni Xing Yuanming ngayon, ngunit hindi nila pinigilan si Xing Yuanming, dahil gusto nilang makita kung gaano kalakas ang pagbuo ng bituin na ito. Kung ang kapangyarihan ay mas maliit, sila ay pipilitin lamang ito ng direkta. Kung malakas ang kapangyarihan, tapat nilang hahanapin ang maswerteng posisyon ng gate ng buhay. Ngayon ay tila ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Sa susunod na sandali, ang walang kamatayang enerhiya sa palad ni Bao Shanguang ay na-activate, at lumitaw ang isang maliit na walang kamatayang watawat ng enerhiya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inihagis ito sa harapan. Nang ang walang kamatayang bandila ng enerhiya ni Bao Shanguang ay pumasok sa ilalim ng Zhao Shu Star, isang pilak na liwanag ang lumitaw sa buong mabituing kalangitan. Kumalat ito sa isang iglap, sumasakop sa karamihan ng mabituing kalangitan at bumubuo ng isang pabilog na takip. Ito ang hindi nakikitang hadlang sa pagitan ng apat na simbolo ng Xingshu Array. Ito ay hindi nakikita noon, ngunit ngayon ito ay inihayag ni Bao Shanguang at makikita sa mata. Matapos tingnan ni Yang Yiyo ang napakalaking silver light barrier, sinabi niya kay Bao Shanguang, ang Zhao Shu Star sa silangan ay ang sungay ng dragon, na siyang unang takbo ng pakikipaglaban at pagpatay. Ito ang pangunahing kasamaan at hindi maaaring pasukin. Pumunta tayo sa Kangxiu o Dishu Star, na mapalad at magagamit bilang pasukan para makapasok sa hanay. Kabanata 1997, tinatakan o ipinatawag ng Demon God ang haligi na handog ng pagkabuhay na maguli. Ang paghahanap ng maswerteng posisyon ng bituin ay ang kakayahan ni Yang Yian, at si Bao Shanguang ang responsable sa pagbuo. Sinundan ng grupo si Yang Yian sa loob ng mahabang panahon, at natagpuan ni Yang Yian ang maswerteng posisyon ng Kangso. Natatakpan pa rin ito ng silver light at nakaharang sa harang. Ngayon ay kailangan nating ipasok ang hadlang na ito upang pumunta sa core. Ito ang unang hakbang, at depende ito sa kakayahan ni Bao Shanguang. Maaari ba niyang pangunahan ang lahat? Ang paghahanap ng maswerteng posisyon ay hindi nangangahulugan na maaari kang makapasok. May formation, at kailangang malaman ng formation master kung paano papasok sa formation. Matandang Bao, ikaw na ang susunod. Nahanap ni Yang Yian ang maswerteng posisyon ni Kangso at sumenyas kay Bao Shanguang. Mayroong dalawang maswerteng posisyon ng Eastern Blue Dragon, Kang at Diso. Sa teorya, ang dalawang maswerteng posisyon na ito ay maaaring makapasok sa Porma Sayon, at depende ito sa kung gaano kahusay ang mga natamo ng Porma Sayon ni Bao Shanguang. Master, huwag kang mag-alala,
ipaubaya mo na lang sa akin ang susunod. Seryosong tumango si Bao Shanwang. Siya, mukhang confident pa. Gawin mo lang, tutulungan ka naming lahat. Si Yang Yian ay nagbigay ng lakas ng loob kay Bao Shanwang. Pagkatapos ay tumayo si Bao Shanwang, iwinagayway ang kanyang kamay at lumitaw ang tatlong maliliit na bandila, at nagsimulang umawit at gumala-gala sa posisyon ng Kangso. Sa isang tiyak na sandali, ang unang flag ng formation ay lumipad at dumapo sa Silverlight Barrier. Buzz! Ang buong harang ay tumunog lamang, at ang pilak na ilaw ay kumislap, ngunit walang ibang pagbabagong naganap. Panay ang paglipag nito sa harang, na parang nakaugat sa harang. Nagsimula itong magbuga ng mahinang gininto ang liwanag, na para bang pinigilan nito ang pilak na liwanag sa harang, o nilabanan ang backlash ng kapangyarihan ng hadlang. Sa di kalayuan, parang nabibitin sa ere. Pagkatapos ay lumipad palabas ang pangalawang formation flag sa kamay ni Bao Shanwang. Pagkatapos ay ang ikatlong porma sayon na bandila. Ang tatlong formation flag sa harap at likod ay nakaugat sa barrier, na bumubuo ng hugis ng Chinese character. May distansyang 3 metro sa pagitan ng bawat flag ng formation. Buzz! Nang mabuo ang tatlong formation flag, isang mapurol na dagandong ang tumunog. Isang maningning na gininto ang halo ang nagmula sa tatlong porma sayon ng mga watawat. Sa sumunod na sandali, ikanaway ni Bao Shanwang ang kanyang mga kamay, at isang serye ng mga walang kamatayang kilos ng kamay ang patuloy na hinampas sa gitna ng tatlong formation flag. Boom boom boom! Isang serye ng malulutong na tunog ang umalingaw habang umalingaw ang mga spelling ni Bao Shanwang. Ang mga flag ng formation ay nahahati sa yin at yang, ang 5 elemento ay nagbago sa lahat ng bagay, muling lumitaw ang Chen Kun, ang langit at lupa ay baligtad, ang espasyo ay hindi nakikita, buksan ang pinto. Nang matapos magsalita si Bao Shanwang, isang patak ng dugo ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga daliri at nahulog sa gitna ng tatlong formation flag. Boom boom! Pagkatapos ng isang mapurol na tunog, isang flash ng dugo ang biglang lumitaw sa gitna ng tatlong formation flag, at isang umiikot na portal ang lumitaw. Tapos na, pwede nang pumasok si Master. Si Bao Shanwang ay may butil-butil na pawis sa kanyang noo, ngunit nagsalita siya ng may masayang mukha. Maganda ang ginawa ng matandang Bao. Pinuri siya ni Yang Yiyo, ngunit muli, nakita rin niya ang kabilang panig ng porma sayon mula sa mga paraan ng pagbuo ni Bao Shanwang. Ang paraan. Ang pagbuo ay isa ring mahusay na paraan, at ito ay higit na nagbabago. Ang paraan ng pagbuo ng array ni Bao Shanwang ay mukhang ang paraan ng array flag, na talagang kakaiba. Ito rin ang aking munting pakulo. Kung hindi mo pa natagpuan ang maswerteng posisyon ng mga bituin, hindi ko mabubuksan ang pasukan sa tarangkahan ng buhay. Si Bao Shanwang ay napaka mapagpakumbaba at nambobola kay Yang. Hahaha, hindi ko akalain na matatakot ka palalaw Bao sa pambabola. Tara, pasok na tayo at tingnan natin. Tumawa si Yang Yiyo at tinukso si Bao Shanwang. Nagtawanan din ang lahat. Pagkatapos ay nanguna si Yang Yiyo at pumasok sa portal. Ang maswerteng posisyon ni Kangso ay ang posisyon din ng gate ng buhay ng bituin. Pagpasok ng lahat ay may nakita silang isa pang eksena na kakaiba sa nakikita nila sa labas. Ito ay tila isang haligi ng pagsasakripisyo. Si Ding Hepeng ay isang taong may kaalaman. Pagkapasok niya, may nakita pa siyang altar, pero mas maliit ito, mga 100 metro kwadrado. Sa buong paligid, may pilak na ambon, na walang laman. Imposibleng makakita ng iba pa. Gayunpaman, mayroong 7 puting jade pillar sa maliit na altar na ito. Ang bawat isa sa kanila ay nakaukit ng mga komplikadong inscription, at tila mayroong ilang mga totem ng hayop sa loob nito. Ang bawat haligi ng puting jade ay 9 metro ang taas at kalahating metro ang lapad. May eksaktong 7 puting jade pillars, na nakaayos-ayon sa mga bituin ng Eastern Blue Dragon. Ano sa tingin mo, matandang Ding? Narinig ni Yang Yiyo na nag-uusap si Ding Hepeng, sa pag-aakalang may nakita siya, kaya niyaya niya itong magsalita. Minsan ay nakakita ako ng katulad na pattern ng pag-aalay sa isang sinaunang aklat. Ito ay isang ritual na ginamit ng mga sinaunang demonyo upang mag-alay sa mga Diyos ng demonyo. Mayroong 2 kahulugan. Ang una ay pagtatatak, at ang pangalawa ay ang muling pagkabuhay o pagtawag sa mga demonyong Diyos upang muling mabuhay. Hindi ko masabi kung saan ginagamit ang mga haliging panghain dito. Gayunpaman, ito ay isang napakaluma at masamang haligi ng pagsasakripisyo. Ang mga inscription dito ay halos kapareho ng mga naitala sa mga sinaunang aklat. Ito ay tinatawag na isang haliging paghahain ng Diyos ng demonyo. Hindi mahalaga kung alin ito, bawat haligi ng paghahain ng demonyong Diyos ay sumisipsip ng kakanyahan, dugo at kaluluwa ng hindi mabilang na mga nilalang. Ito ay lubhang kasamaan. Grandmaster, hindi ito madali. Tayo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Medyo nanginginig ang boses ni Ding Hepeng nang magsalita ito. Puno siya ng takot sa ganitong uri ng haliging paghahain ng demonyong Diyos.
Huwag kang mag-alala, basta pupunta ka sa tamang formation gate, walang mangyayari, Lao Bao, di ba? Kinausap ni Yang Yiu si Ding Hepeng at ibinalik ang tingin kay Bao Shuangwang. Sa oras na ito, hindi mo maaaring hayaan na matamaan ang iyong kumpiyansa, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang mapanganib. Matapos maapektuhan ang iyong isip, kung may mangyari na hindi inaasahan, magiging mahirap ang pakikitungo sa ibang mga bagay. Si Bao Shuangwang ay matanda at tuso, kaya natural na naiintindihan niya na si Yang Yiu ay natatakot na ang mga salita ni Ding Hepeng ay tumama sa moral, at nagmamadaling tumanggo at sinabi, "Oo, Lao Ding, wala kang inaalala, kasama ako at ang Panginoon, wala kang inaalala." Sa huling pagsusuri, ito ay isang porma sayon lamang. Bukod, ang mga ito ay ang lahat ng mga porma sayon na natitira mula sa sinaunang panahon. Hindi na kasing lakas ng dati ang kanilang kapangyarihan. Huwag kang mag-alala. Hanggat tinatahak natin ang tamang landas patungo sa tarangkahan ng buhay, walang mangyayari. Ito ay isang gilid lamang at isang elepante. May 200 patungo sa gate ng buhay. Huwag kang mag-alala. Ang mga salita ni Bao Shuangwang ay nagpalakas ng kumpiyansa ng lahat. Ngumiti si Yang Yiu at tumanggo, at napagtanto din ni Ding Hepeng sa pagkakataong ito na hindi siya nagsalita. Sa oras na ito, tiyak na wala siyang masabi na makakasira ng moral. Awkward siyang ngumiti kay Yang Yiu at bumulong, "I'm sorry, Grandmaster, I." Nagsalita ng wala sa sarili. Hindi bale, tama ka. Anyway, dapat maging vigilant ang lahat dito. Kami ni Lao Bao ang mananagot sa paghahanap ng gate ng buhay para masira ang formation, at haharapin mo ang mga emergency. Naniniwala akong lahat ay makakalampas. Dumating kami ng hakbang-hakbang. 79 na hakbang na tayo ay walang panganib. Hindi tayo mahuhuli sa huling hakbang. Alinsunod sa utos ng Grandmaster, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at malalampasan natin ang mga paghihirap ng magkasama. Tumanggo si Ding Hepeng bilang tugon. Para naman sa iba, ipinahayag din nila na mayroon silang impormasyon para kina Yang Yiu at Bao Shuangwang. Bukod pa rito, walang paraan para umatras ngayon, at ang tanging paraan ay ang patuloy na sumulong. Pagkatapos nito, nagkatinginan sina Yang Yiu at Bao Shuangwang, at hiniling ng dalawa na umatras ang iba at pumunta pasulong upang makita kung ano ang napaka-espesyal sa 7 haligi ng demonyo na binanggit ni Ding Hepeng. Eto na, pagkatapos pakinggan ni Yang Yiu ang kwento ni Ding Hepeng, talagang nag-aalala siya. Dahil naalala niya na ang Diyos at Demon Bird ay nagsabi noon na ang nalibing na demonyong lungsod na ito ay maaaring hindi kinakailangang ilibing ng mga sinaunang immortal, ngunit ito ay maaaring ilibing ng mga demonyo mismo para sa layuning isakripisyo ang isang tao o iba pang mga nilalang. Ngayon ay sinabi ni Ding Hepeng na ang mga sinaunang aklat ay nagtala na ang haligi ng demonyong ito ay ginamit para magselyo, o ito ay ginagamit upang ipatawag at buhayin ang ilang demonyong Diyos. Pinagsama ni Yang Yiu ang sinabi ng Diyos at Demon Bird, kung kailangan niyang matukoy, malamang na siya ang huli. Ang pagkawasak ng buong lungsod ng demonyo at hindi mabilang na mga demonyong nilalang dito ay maaaring para sa layunin ng muling pagkabuhay o paghahain sa isang demonyong Diyos. Kung ito ay totoo, kung gayon ito ay magiging napakasaya. Ngunit ngayon ay tumuntong na sila sa Star Array, walang paraan pabalik, at maaari lamang silang magpatuloy sa pagsulong. At ang hindi maisip ni Yang Yiu ay kung paano nakapasok si Luoyang dito. Sinasabing kahit na isang immortal si Luoyang, hindi magiging madali ang pagpasok sa core ng Star Array. Ngunit ang pahiwatig ng butil ng hininga ng espiritu ay nagpapakita na si Luoyang ay walang alinlangan sa loob nito. Sa anumang kaso, mayroon lamang isang paraan sa harap nila ngayon, iyon ay upang magpatuloy sa pagsulong. Tinitingnan ni Lao Bao ang 7 haligi ng demonyong Diyos, na siyang star layout pa rin ng Eastern Blue Dragon, at ang mapalad na posisyon ay ang posisyon ng Kang at deposition pa rin. Sa pagkakataong ito, iminumungkahi kong subukan ang deposition, ano sa palagay mo? Tanong ni Yang Yiu kay Bao Shuangwang. Tinitigan ni Bao Shuangwang ang 7 haligi ng demonyo at nag-isip, "Guro, sa palagay ko ay hindi ito simple. May mga inscription sa bawat haligi. May mabuti at masama sa mga inscription na ito. Natatakot ako na hindi ito kasing simple ng paghahanap ng magandang posisyon. Wala na akong makitang iba. Ngayon ay maaari ko na lamang itong gawin sa bawat hakbang. Subukan ko muna." Tumanggo si Yang Yiu at nagsabi, "Okay, wala tayong paraan, subukan mo muna, mag-ingat." Kabanata 1998, Formation Demon Dragon. Ang pagkakaayos ng mga Magic God Pillars sa harap ng dalawang tao ay ang Eastern Blue Dragon Constellation, na malinaw sa isang sulyap. Ngunit ito ay tiyak na dahil dito na ito ay masyadong simple sa mga mata ni Yang Yian at Bao Shuangwang, na siyang pinakamahirap na maunawaan. Maaari lamang itong subukan ni Bao Shuangwang, hindi alam kung ano ang mangyayari. Natagpuan ni Yang Yian ang kaukulang D-Constellation Auspicious Position Pillar at hiniling kay Bao Shuangwang na sumulong at subukan ito.
Obviously, itong maliit na altar dito ay hindi malaki, pero 7 lang ang haligi. Kung gusto mong pumunta sa susunod na lugar, ang core ay nasa 7 Magic God Pillars na ito. Ayon kay Bao Shanwang, ang mga inscription sa bawat haligi ay may buhay at kamatayan, mabuti at masama, at maaaring ang paghahanap ng isang haligi na kumakatawan sa magandang posisyon ay hindi nangangahulugang ang pintuan ng buhay. Ngunit saglit na wala siyang makita, kaya't naigagalaw na lamang niya ang haligi ng Magic God para makita ang mga pagbabago. Pagkatapos ay tumayo si Bao Shanwang sa harap ng haligi ng Magic God sa mapalad na posisyon ng Deconstellation, itinaas ang kanyang kamay, at sa pagkakataong ito ay mayroong 6 na maliliit na flag ng formation. Mukha siyang solemn at seryoso. Sa pagkakataong ito ay naglabas siya ng 6 na watawat, 2 beses na mas marami kaysa dati, na nagpapakita na hindi siya sigurado sa kanyang puso. Hinayaan lamang niyang Yian si Bao Shanwang na sumugal. Anyway, wala siyang masyadong alam sa mga porma sayon sa mundo ng mga engkanto, lalo pa ang ganitong klase ng sinaunang magic formation. Matapos lumitaw ang 6 na maliliit na flag ng formation ni Bao Shanwang, hindi na sila direktang tumama sa Demon God Pillar sa pagkakataong ito, ngunit lumutang sa paligid ng Demon God Pillar. Tila napapaligiran ng Demon God Pillar. Buzz! Isang tunog ang narinig, at ang gininto ang liwanag sa 6 na flag ng formation ay kumikislap. 6 na gintong ilaw ang sumabog at pumunta sa Demon God Pillar. Nang lumitaw ang 6 na gintong ilaw sa mga flag ng formation at sumikat sa Demon God Pillar, ang orihinal na puting jade na kulay ng buong Diyos at Demon Pillar ay talagang may itim na hangin na umaagos palabas, at ang puting jade pillar ay naging isang itim na kulay sa isang iglap. Boom! Isang nakakabinging dagandong ang lumabas mula sa haligi ng Diyos at demonyo. Pagkatapos ay winuwagayway ng mukha ni Bao Shanwang ang kanyang mga kamay, at isang serye ng hand decree na walang kamatayang essences ang tumama sa Demon God Pillar. Tila naging mas malakas ang reaksyon ng Diyos at Demon Pillar. Ang mga inscription dito ay damaloy, na parang nabuhay, naging pula, at natipon sa isang daloy ng liwanag sa isang kisap mata. Supilan. Ang mukha ni Bao Shanwang ay nagbago ng husto at umungal. Bigla niyang ginamit ang kanyang mga kamay para sampilan ang Demon God, parang gusto niyang sugpuin ang masalimuot na inscription sa Demon God Pillar. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kapangyarihang ginamit ni Bao Shanwang para sugpuin ito ay hindi sapat para sugpuin ang pulang ilaw sa Demon God. Sa susunod na sandali, ang pulang ilaw ay direktang lumangoy, at sa isang kisap mata ay narating nito ang tuktok ng Demon God Pillar. Sa isang putok, ang pulang ilaw na haligi ay lumipad sa isa pang puting haligi ng Jade. Boom boom boom. Patuloy na tumunog ang sunod-sunod na dagandong. Sa sandaling ito, tila nagkaroon ng chain reaction sa pagitan ng 7 Demon God Pillars, ngunit ang pulang ilaw na haligi ang direktang konektado sa isang kisap mata. Nakatingin lang ang lahat, ngunit hindi nila ito mapigilan, dahil sa sobrang bilis. Master, mabilis tayong umatras, parang wala na sa kontrol, medyo nahihiya na sabi ni Bao Shanwang. Pagkatapos ay umatras sina Yang Yiyo at Bao Shanwang, at lahat ay umatras sa gilid ng altar. Sa sandaling ito, nakatingin sa malayo, nakita nila na ang bawat haligi ng demonyo ay naging itim, ngunit ang bawat haligi ng demonyo ay konektado ng isang haliging pulang ilaw. Ngayon mukhang kawili-wili. Ang 7 puting Jade Pillars ay ang layout ng Eastern Asher Dragon sa 28 mga konstelasyon, at ang imahe ng mga ito na magkakaugnay ay parang isang mahabang dragon. Matandang Bao, parang may mangyayari ngayon. Ano ang ginawa mo? Sa halip na maghanap ng paraan palabas, hinayaan mo ang Asher Dragon na kumonekta, tinitigan niyang Yiyo ang 7 puting Jade Pillar o mas angkop na tawagin silang mga demonyong haligi, at tinanong si Bao Shanwang. Mapait na sinabi ni Bao Shanwang, Guru, hindi mo ako masisisi. 2 beses ko nang ginamit ang lakas upang basagin ang porma sayon na ito. Sino ang nakakaalam na ang mga inscription dito ay makapangyarihang mga kakayahan, na parabang mayroon silang espiritual na kamalayan at nakakagalaw sa kanilang sarili. Ang porma sayon dito ay hindi mahihinuha ng sentido komon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nararamdaman ko rin na maaaring nagdulot ako ng gulo sa pagkakataong ito. Sa pagtingin sa hitsura ng 7-star necklace, sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na may lilito na asul na dragon, tumingin din si Bao Shanwang sa harap at nilunok ang kanyang laway habang nagsasalita. Sayang, walang paraan. Hindi ko maintindihan ang porma sayon na hindi mo maintindihan. Isa-isang hakbang natin ito at maghanda para sa isang labanan. Ang 7 bituin ay konektado, at ang asul na dragon ay nagkaroon ng hugis. Ngayon gusto ko lang mag-ingat na huwag maging masyadong makapangyarihan. Natural na alam ni Yang Yiyo na totoo ang sinabi ni Bao Shanwang. Ito ay orihinal na hindi tiyak na bagay. Umakyat sila upang subukan ang kanilang kapalaran. Ngayon ay tila hindi masyadong maganda ang kanilang swerte. Nang magsalita siya, isang dagandong ng dragon ang umalingaw sa kalangitan. Ah!
Nakita ng lahat na pagkatapos ay konekta ng pulang agos ng liwanag ang 7 haligi ng demonyo sa serye, isang pulang asul na dragon ang nabuo sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng dugo. Bagaman ito ay isang magaspang na anino, ito ay hugis ng isang dragon. Hindi ito mukhang malaki, mga 9 metro ang haba, na may tuwid na diameter na isang talampakan. Ngunit pagkatapos ng mahabang dagandong, kumalat ang malakas na hininga na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao, at agad na napuno ng masamang espiritu ang buong altar. Sa likod, si Yang Yian at ang iba pa ay isang puting pilak na ambon, ngunit ito rin ay isang hindi nakikitang hadlang, at wala silang paraan upang umatras. Sa oras na ito, makakagat lamang sila ng bala at sumulong. Walang inaasahan na pagkatapos ng 7 haligi ng demonyo ay konektado ng pulang streamer, isang demonyong dragon ang lilito. O na-trigger ito. Napahiya si Bao Shanguang. Kung tutusin, hindi lang siya nabigo na makahanap ng paraan palabas, ngunit nagpalabas din siya ng demonyong dragon. Gayunpaman, sa opinyon ni Yang Yian, ito ay isang pagsubok para sa kanila. Ito ay simula pa lamang. Ang 28 konstelasyon, ang mga konstelasyon ng imahe ng 4 na banal na hayop, ay natural na hindi ganoon ka-simple. Kung hindi sila lilito dito, pati na rin ang magtipon upang bumuo ng isang malaking pormasayon upang protektahan ang isang bagay. Ngayon ang kailangan lang nating gawin ay labanan at patayin ang dragon. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa dragon na ito maaari nating lutisin ang krisis, at kahit naiikot ang mga bagay at pumasok sa susunod na yugto. Ang pulang dragon ay umungal sa kanila. Malakas na sinabi ni Yang Yian, handa ang lahat na patayin ang dragon. Oo. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Sa sandaling ito, natural na malinaw na ang lahat ay walang paraan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay, maaaring magkaroon ng paraan palabas ang dragon na ito. Sa sinabi nito, sa katunayan, ang lahat ay natakot sa momentum at hininga ng dragon na ito. Dumating ang malakas na presyon, na sumasakop sa bawat bahagi ng altar, na ipinaramdam sa lahat na ang walang kamatayang enerhiya sa kanilang mga katawan ay umiikot. Sa katunayan, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Hindi ito tunay na dragon. Ito ay isang formation energy body lamang na nabuo ng demonic energy. Ito ay hindi isang conscious existence at hindi mabibilang bilang isang buhay na nilalang. Kaya naman, ang ating tsansa na manalo ay napakataas pa rin. Hanggat tayo ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng dragon na ito, mayroon tayong pagkakataon na sirain ito. Dagdag pa ni Bao Shanguang pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ito ay sa wakas ay magandang balita para sa lahat. Hanggat ito ay hindi isang tunay na may kamalayan na buhay na nilalang, ito ay ayos. Kung ito ay isang nakakamalay na pag-iral, ito ang magiging pinaka-nakakatakot. Awaw! Ang dragon ay umungal at direktang lumipad pababa sa pagkakataong ito. Patayin! Ang dragon-slaying sword sa kamay ni Yang Yian ay lumitaw na may humuhuni. Ito ay dapat na makapangyarihan, at ang asul na Lotus Fairy Fire ay natakpan din ang katawan ng espada. Ang sword energy ay naglabas din ng napakalakas na aura kapag ito ay na-activate. Kop! Siya ang unang sumalakay sa dragon gamit ang isang biglaang espada. Boom boom boom. Halos sabay-sabay na sumiklab ang mga pag-atake ng lahat, at lahat sila ay sumugod patungo sa dragon na sumusugod sa kanila. Ang ingay ng buong araw ay umalangaw-ngaw sa altar. Ang mahabang dagandong ng Magic Dragon ay patuloy na tumunog sa gitna ng makulay na pag-atake ng lahat. Isang ulap ng kabute ng enerhiya ang sumabog, na sumasakop sa Magic Dragon, ngunit pinipigilan ang pag-atake ng Magic Dragon. Sa sandaling ito, masaya ang lahat. Tila may lakas pa sa mga numero, at totoo nga. Ang sumasabog na pag-atake ng lahat ng kanilang lakas ng magkasama ay tila mas malakas kaysa sa magic energy. Haha, isa pala itong flower stand na nakakatakot sa mga tao, parang wala lang yun. Natawa muna si Xing Yuanming, pagkatapos ng lahat, ang Magic Dragon ay nakalubog dito sa pamamagitan ng lakas ng pinagsamang pagsisikap ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mahabang dagandong ng dragon ay tumusok sa eardrum at muling tumunog. Hindi, maghiwa-hiwalay. Nag-iba ang mukha ni Yang Yio, naramdaman niya ang isang mas malakas na hininga na bumuga. Mabilis niyang hiniling ang lahat na maghiwa-hiwalay. Kahit na hindi sinabi ni Yang Yio, talagang naramdaman ito ng lahat. Ngunit huli na ang lahat sa sandaling ito. Boom! Sa isang dagandong, isang napakalakas na airwave o magic energy ang pumasok, umaatake sa kanilang lahat sa isang iglap. Puff! Nagpatuloy ang tunog ng pagsusuka ng dugo at mga ungol. Naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang tinamaan ng isang malaking puwersa at lumipad ng patiwarik. Dalawang salita lang ang nasa isip niya, napakalakas. Kabanata 1999, Paraan ng Pagpatay ng Dragon. Bang, bang, bang.
Natamba ang lahat sa suntok na ito at bumagsak sa harang sa gilid ng altar, at patuloy na umalangaw ang masasakit na tunog. Isang suntok lang ay nasugatan silang lahat. Talagang napakalakas nito kaya natigilan ang mga tao. Ang pinakamahalagang bagay ay ngayon lang, ang puro atake ng lahat ay naglagay sa Magic Dragon sa isang dahado, ngunit ang hindi inaasahan ay nasa isang kisap mata, ang ganting atake ay napakabangis. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ngunit walang oras upang pag-isipang mabuti ang problemang ito sa oras na ito, dahil dumating ang pangalawang pag-atake ng Magic Dragon. Sa mahabang dagandong, ibinuko ng Magic Dragon ang bibig nito at naglabas ng malakas na enerhiya ng demonyo sa lahat. Malamig na sumangot si Yang Yio, at agad na lumipad, at ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng gintong liwanag. Dong! Ipinatawag niya ang Donghuang Bell. Sa isang pag-iisip, ang Donghuang Bell ay naging isang malaking kampana na may 30th metro. Sa ilalim ng paghihimok ng Daoyuan at ng kapangyarihan ng kaluluwa, ang mga gintong rune ay umagos, at isang malaking tunog ng kampana ng Dongdong ang sumambulat. Boom! Boom! Ang pag-atake ng dragon ay tumama sa Donghuang Bell, na gumawa ng dagandong. Gayunpaman, hinarang ito ng Donghuang Bell ni Yang Yian. Ginawa ito ni Yang Yian para protektahan ang ginhawa ng lahat. Ang kanyang Donghuang Bell ay hindi lamang magagamit sa kaharian ng espiritu at kaluluwa, ngunit din sa infused na may mana upang maging isang pisikal na pag-iral. Napakalakas na ngayon ng defensive power. Lahat ng tao umatake. Sa oras na ito, nakita ni Ding Hepeng ang puwang at sumigaw ang lahat na sabay-sabay na atakihin ang dragon. Nilabanan ni Yang Yian ang pag-atake ng dragon. Sa sandaling ito, mayroong isang puwang, na natural na hindi maaaring palampasin. Lahat sila ay matandang halimaw na nagsanay sa loob ng libu-libong taon. Paano nila palalampasan ang pagkakataong ito? Sigaw ni Ding Hepeng, at ang iba ay inatake agad ang dragon. Sa katunayan, lahat ay natalo sa unang round sa kamay ng dragon, ngunit hindi sila masyadong nasugatan at nasa loob ng tolerance range. Boom boom boom. Ang pangalawang alon ng mga pag-atake ay mas tumpak kaysa sa unang pag-atake, at karamihan sa kanila ay nahulog sa dragon. Sa pagkakataong ito, walang malakas na ulap ng kabute tulad ng unang pag-atake, dahil mas malinaw ang pag-atake ng lahat, at ang dragon ay hindi na naglalabas ng anumang enerhiyang demonyo. Pagmasdan ang pag-atake sa dragon. Natural na nakita ito ni Yang Yian, ngunit napangiwi siya nang makita ang pag-atake sa sandaling ito. Dahil nakita niyang wala talagang silbi ang mga atake ni Ding Hepeng. Sila, hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala sa dragon. Tila napakalakas ng katawan ng dragon, at imposibleng masaktan ito dahil sa makapal nitong balat at laman. Dapat mong malaman na si Ding Hepeng at ang kanyang koponan ay 8 tao. Maliban kay Meng Tian at sa Golden Turtle Immortal na nasa 2 Great Perfection, ang iba ay nasa Hanyuan level. Kabilang sa kanila, sina Zexang, Ding Hepeng, Bayan Long, Yao Buyan, at Bao Shanguang ay naabot na lahat ang lakas ng middle grade na kaharian ng Hanyuan. Si Xing Yuanming lamang ang isang Hanyuan Daoist Immortal sa unang baitang. Pero kahit na ganoon, hindi dapat maliitin ang pinagsamang atake nilang 8. Ang Hanyuan Daoist Immortal Realm ay ang rurok ng kontrol ng kapangyarihan sa mga immortal. Gayunpaman, ang alon ng pag-atake na ito ay hindi man lang nasira ang katawan ng dragon. Nagulat si Yang Yian. Ngunit hindi siya idle. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, tumalon siya sa itaas ng dragon. Sa susunod na sandali, ang Donghuang Bell ay tumatakbo at nakulong ang dragon sa loob. Dong dong dong. Matapos himukin ang Donghuang Bell ay sumambulat na may nakakabinging tunog. Alam ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng kampana ng Donghuang Bell ay maaaring makagambala sa isip. Gayunpaman, wala itong epekto sa dragon. Tanging. Tapos nag-react na ba siya? Talagang walang malay ang dragon. Tulad ng sinabi ni Bao Shanguang, ang dragon na ito ay ganap na nabuo sa pamamagitan ng Porma Sion. Isa lamang itong carrier, isang katawan ng enerhiya na puno ng malakas na kapangyarihan. Napakalakas nito, ngunit wala itong malay. Ito ay isang magandang bagay, ngunit isang masamang bagay din. Ang mabuti pa ay walang malay, kaya hindi natatamaan ang pag-atake sa kanila o sa susunod na labanan, na nakakatulong sa labanan ng grupo ng lahat. Ang masama ay walang malay, ibig sabihin ay walang kaluluwa. Sa kasong ito, ang pag-atake ng kanilang kapangyarihan sa kaluluwa ay magiging walang silbi. Dapat mong malaman na ang karamihan sa mga pamamaraan ng mga immortal ay tinulungan ng kaluluwa, tulad ng kapangyarihan ng batas. Ang pag-atake ng kampana ng kanyang Donghuang Bell ay hindi epektibo. Wala itong epekto sa dragon. Sumimangot si Yang Yian, ngunit walang pakialam. Tinalikuran niya ang pag-atake ng kampana ng Donghuang Bell at sinimulang buhayin ang mga gintong rune ng Donghuang Bell. Ang mga rune na ito ay nakatutok sa anumang katawan ng enerhiya at napakayang at malakas.
Ito ay may kontraaktibong epekto sa katangiang yin ng Magic Dragon. Matapos ay activate ang mga gintong rune sa Donghuang Bell, sa wakas ay tumili ang Magic Dragon na nakulong sa Donghuang Bell ni Yang Yiyu. Ito. Nagsimulang gamulong at bumangga sa Donghuang Bell, at tila gusto nitong sirain ang Donghuang Bell. Agad na naramdaman ni Yang Yiyu ang lakas at nagmamadaling pinataas ang kontrol ng Donghuang Bell. Ngunit nalaman niya na ang daloy ng pag-atake ng mga rune, o ang banta ng pagpino sa Magic Dragon, ay tila hindi kasing lakas ng iniisip niya. At saka, ang counter-attack ng Magic Dragon ay lumalakas at lumalakas. Ayon sa sitwasyong ito, ang kanyang Donghuang Bell ay hindi makatagal ng matagal. Sa sandaling ito, kinokontrol ni Yang Yiyu ang Donghuang Bell upang patuloy na sugpuin ang Magic Dragon habang mabilis na nag-iisip ng solusyon. Noong una, naisip niyang lutisin ang lahat ng mag-isa. Mula nang makasalubong niya ang 28 Constellations Formation, hindi niya naisip na hanapin ang Magic Bird para sa solusyon. Ngunit ngayon ay naramdaman niyang hindi na siya makakatagal, at kailangan niyang tanungin ang ibon na may halong buhok, ngunit hindi niya alam kung may mungkahi ang ibon na may halong buhok. Ang lakas talaga ng Magic Dragon. Bukod dito, ang tigas ng katawan ng demonyo ay tila walang kahinaan. Crow, ano sa tingin mo? Sa wakas ay nagtanong si Yang Yiyu. Ang God Demon Bird ay nakasquat sa balikat ni Yang at umidlip. Sa katunayan, alam ni Yang Yiyu na ang may halong buhok na ibong ito ay laging gising kapag ito ay natutulog. Oo nga, ang Diyos na demonyong ibon ay nagsalita sa wika ng tao, haha, akala ko napakalakas mo, ngunit ngayon ay wala ka nang magawa. Ang malakas na panunuya ng God Demon Bird ay nagdulot ng labis na pagkamuhi kay Yang Yiyu kaya nangangati ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya nang ahas na saktan ang may halong buhok na ibon sa oras na ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, huwag magsalita ng walang kaparirikan. Lutisin ang demonyong dragon at bigyan ka ng Jin Yuan Daluodan. Talaga, ang God Demon Bird ay biglang naging masigla. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Sabihin mo dali. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Hehe, deal. Actually, hindi naman mahirap sirain ang Magic Dragon. Kailangan mo lang hanapin ang weak points nito. Kung hindi, kung patuloy kang lumalaban ng ganito, mapapagod ka at hindi mo pa rin maibaba ang Magic Dragon. Makinig ka, mga mahihina. Ang kahinaan ng Magic Dragon ay ang auspiciousness at inauspiciousness pa rin ng Azure Dragon. Sa madaling salita, ang Magic Dragon na ito ay isa lamang sa 28 konstelasyon sa pagbuo. Ang 7 konstelasyon ng Azure Dragon sa silangan ay 2 lamang ang mapalad at isang hindi maganda. Hanapin ang 4 na masasamang posisyon sa Magic Dragon at atakihin sila, at natural mong masisira ang formation na Magic Dragon na ito. Kung tungkol sa 2 mapalad na posisyon, huwag mo silang hawakan. Ang pagpapasigla sa mga mapalad na posisyon ay magpapalakas at magpapalakas lamang kay Mo Long. Si Bao Shungang, ang half-baked formation master na iyon, ay nataman din ng hindi sinasadyang posisyon, kaya ang kapangyarihan ng Magic Dragon pagkatapos itong lumitaw ay medyo limitado. Kung magsisimula ka sa pamamagitan ng pagpindot sa mga masasamang posisyon, ang Magic Dragon na ito ay magiging 3 beses na mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Susunod, hanapin lamang ang 4 na masasamang posisyon sa Magic Dragon at atakihin sila ng paisa-isa. Natural na mareresolba mo ang Magic Dragon. Sa oras na iyon, maaaring may ilang mga sorpresa. Haha, good luck sana sayo. Iyon lang. Isang mahabang talata ang sinabi ng Magic Bird sa isang hininga. Naunawaan ni Yang Yiyu, ngunit nagtanong pa rin, matatagpuan pa ba ang 4 na mapanganib na posisyon ayon sa pamamaraan ng 7 konstelasyon? Sinabi ng Magic Bird, kalokohan, syempre, ito ang 28 Constellations Formation. Hindi lang iyon, ang iba pang 3 constellation ay pareho din ng paraan, kaya ang paghahanap ng susi ay isang piraso ng cake. Sa tingin ko, naiintindihan mo ng mabuti ang mga konstelasyon, basta't mahanap mo ang mga ito ng tama. Tumango si Yang Yiyu at naunawaan. Sa oras na ito, ang counterattack ng Magic Dragon ay naging mas matindi. Pakiramdam niya ay hindi makahawak ang Donghuang Bell, kaya sumigaw siya sa lahat. Makinig ang lahat, pagkatapos kong bitawan ang dragon, maaari mong salakayin ang mga kahinaan ng dragon tulad ng sinabi ko, at tiyak na maaalis mo ito. Una, atakehin ang posisyon ng Fangsuo ng dragon. Ang Fangsuo ay kung saan matatagpuan ang 5 panloob na organo ng tiyan ng dragon. Ang lahat ng mga bagay ay natutunaw sa tiyan ng dragon, kaya ito ay isang mahina at mapanganib na posisyon. Pangalawa, ang Zinsuo ay kung saan matatagpuan ang baywang at bato ng dragon, at ito rin ay isang mahinang punto. Pangatlo, ang Wishu ay kung saan matatagpuan ang buntot ng dragon. Pang-apat, ang Jishu ay kung saan umiikot ang buntot. Ang 4 na bahaging ito ay ang 4 na masasamang lugar ng asul na dragon, ngunit sila rin ay mga mahihinang punto. Hatiin ang mga ito ng paisa-isa, at ang dragon ay aalisin.
Ngunit tandaan na huwag atakihin ang dalawang mapalad na posisyon, ang mga sungay ng dragon at ang leeg ng dragon, kung hindi ay madaragdagan ang kapangyarihan ng dragon. Naiintindihan mo ba? Malakas na tanong ni Yang Yiyo. Naiintindihan. Sumagot ang lahat, at natural na walang pagdududa sa mga salita ni Yang Yiyo. Dahil sinabi ni Yang Yiyo ang paraan para patayin ang dragon, gawin natin ito. Sa sandaling ito, umungal ang dragon, at naabot din ng Donghuang Bell ni Yang Yiyo ang limitasyon nito, bumagsak sa isang iglap, at lumundag ang dragon. Patayin! Sigaw ni Yang Yian, at sinaksak ang posisyon ni Fang Su gamit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Kabanata 2001 Dugong Kabaong. Sa isang puff, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay talagang tumusok sa posisyon ng silid ng Demon Dragon. Ito ay nagpasaya kay Yang Yian, talagang nagtrabaho ito. Kasabay nito, ang mga pag-atake ni Ding Hepeng at ng iba ay nahulog din sa iba pang tatlong mahahalagang punto ng Demon Dragon. Sumigaw ang Demon Dragon. Ngayon nagtagumpay ang lahat. Isa-isa nilang tiningnan ito, at nakita na ang apat na mahahalagang punto ng Demon Dragon na sinalakay ay nagsimulang magkaroon ng demonyong enerhiya, na parabang ito ay na-deflate. Sa isang kisap mata, nawala ang katawan ng Demon Dragon. Tapos na. Tuwang-tuwang sigaw ni Bao Shanwang. Sa sumunod na sandali, bago bumalik sa katinoan ng lahat, ang 7 Demon God Pillar sa altar ay gumawa ng malakas na pagsabog. Sumabog lahat. Kaagad pagkatapos na sumabog ang Demon God Pillar, ang itim at may kantab na enerhiya ng demonyo ay talagang nakakalat na parang isang stream ng liwanag. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin dito, my goodness, ang buong katawan ay puno ng magic weapons. Hindi ko inaasahan na may mga magic weapon pa pala itong Demon God Pillars. Siyempre, hindi lahat ng haligi sa 7 Demon God Pillars ay may magic weapon. Malinaw na nakikita ni Yang Yian ang loob ng 7 magic pillars. Pagkatapos ng pagsabog, 7 magic aura ang lumipad, ngunit 4 sa kanila ay nawala sa isang kisap mata. May 3 magic weapon na natitira sa field. Isang espada, isang kutsilyo, at isang sibat. Ang aura na ipinalabas nila ay sobrang dalisay, ngunit ito ay isang demonyong aura. Sa katunayan, ang mga sandatang mahika ay walang pinagkaiba sa mga sandatang walang kamatayan. Depende ito sa kung paano ginagamit ang mga ito. Sa huling pagsusuri, sila ay mga kasangkapan lamang. Sa mga kamay ng mga immortal, sila ay mga immortal na kasangkapan, at sa mga kamay ng mga magic cultivator, sila ay mga magic tool. Ang pagkakaiba ay kung ano ang input sa kanila ay walang kamatayang enerhiya at demonyong enerhiya. Para sa mga cultivator, ang mga magic tool ay isang carrier lamang. Ngunit upang maging matapat, mayroon pa ring ilang mga pagkakaiba. Pagkatapos ng lahat, ang mga sandatang mahika ay likas na gawa ng mga magsasaka. Ang pagpasok ng enerhiya ng demonyo ay mas madaling ibagay, at ang katangian ng pagpapakain ay enerhiya ng demonyo. Ang katangian ng demonyo ay hiwalay sa likas. Ang mga mahiwagang sandata na ito ngayon ay tila mga kasangkapan lamang na sumusuporta sa kapangyarihan ng 7 magic pillars, na bumubuo sa pagkakatawang tao ng Magic Dragon. Ngayong nasira na ni Yang Yiyo at ng iba pa ang Formation Magic Dragon, ito ay katumbas ng pagsira sa Constellation Formation, kaya bumukas ang Magic Pillars, at natural na lumabas ang Magic Energy sa kanila. Sa paglipas ng mahabang taon, ang 7 Magic Pillars, o ang pinagmumula ng kapangyarihan ng pagbuo, ay ang mga Magic Tool, na tila may mga Magic Tool at iba pang mga item. Ang ilan sa kanila ay natural na naubos ang lahat ng enerhiya sa kanila, kaya't sila rin ay naglaho sa pagkabasag ng mga Magic Pillar. 3 magic tool lang ang may iwan sa harap ng lahat. Sa sandaling pumutok ang 3 magic energies, 3 tao na ang kumilos at hinawakan sila sa kanilang mga kamay sa isang iglap. Nakakuha sina Xing Yuanming, Ding Hepeng, at Bao Shanguang ng 3 magic tool. Ito ay maaaring ituring bilang isang gantimpala pagkatapos ng pagsusumikap. Maari talagang kunin ni Yang Yiyo ang isa, ngunit hindi niya ginawa, dahil nakakuha na siya ng ilang Mohan Beads at maging ang magic law ng ilusyon noon, at ang iba ay nakakuha ng napakakaunti. Hindi siya kaya dominanti sa paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi niya kayang kunin ang lahat ng mga benepisyo ng mag-isa. Kailangan din niyang isaalang-alang ang mga iniisip ng mga tao sa paligid niya, kung hindi ay makaramdam siya ng sama ng loob. At saka, hindi siya nagkukulang ng 1 o 2 magic tools. Ito ay maliwanag na hayaan ang iba na makuha ito. Guro, ang mahiwagang sandata na ito ay mukhang isang top grade. Pagkatapos itong ma-reorged at mapangalagaan, ito ay magiging isang top grade na immortal na sandata. Ibibigay ko ito sa iyo. Si Bao Shanguang ay isang tapat na lingkod at iniabot kaagad ang sibat kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, nakita ni na Xing Yuanming at Ding Hepeng ang paggalaw ni Bao Shanguang, ngunit nag-alinlangan sila sandali. Pagkatapos ng lahat, humakbang sila at gustong ibigay ang magic weapon kay Yang Yiyo.
Sa kanilang opinyon, si Yang Yiyu na ngayon ang pangunahing figure ng koponan. Kung wala si Yang Yiyu, hindi nila makukuha ang magic weapon. Dahil sinimulan ito ni Bao Shanguang, kailangan nilang ibigay ito kay Yang Yiyu. Ang tatlong magic na armas ang lahat ay top grade. Sa totoo lang, ang walang kamatayang sandata ng pinakamataas na grado ay kakaunti sa immortal na mundo. Bagamat ang mga ito ay mga sandatang mahika, gaya ng sinabi ni Bao Shanguang, maaari silang maging madaling gamitin ng mga immortal na sandata pagkatapos na pekain ang mga ito. Hindi sila maaaring kunin. Bagamat nag-aatubili sila, kailangan nilang ibigay sila kay Yang Yiyu. Walang ibang paraan. Ngayon ang lahat ay sumusulong sa ilalim ng pamumuno ni Yang Yiyu, at sila ay lalaban sa Xingqiu formation na ito. At saka, hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari, kaya mas mabuting huwag hayaang magkaroon ng puwang si Yang Yiyu sa kanyang puso para sa magic weapon na kanyang inagaw. Pagkatapos ng lahat, ito ay kredito ni Yang Yiyu upang basagin ang pagbuo ng Magic Dragon. Deserve nila ito. Siyempre, hindi masyadong nag-isip si Ding Hepeng. Anyway, si Yang Yiyu na ngayon ang Grandmaster ng Refining Immortal Alliance, at siya ay nasa parehong linya kasama niya. Si Xing Yuanming lang ang tagalabas, at medyo nag-aatubili siya sa kanyang puso, ngunit alam na alam ni Xing Yuanming na hindi niya masasaktan si Yang Yiyu. Nang makitang ibibigay na ng tatlong tao ang magic weapon sa kanya, pinagmasdan ni Yang Yiyu ang mga ekspresyon ng tatlong tao, at pagkatapos ay tumawa at pinagalitan si Bao Shanguang, na nagsasabing, ikaw na matanda, inilagay mo ako sa isang hindi makatarungang sitwasyon, itabi mo ito, ang iyong Panginoon ay hindi kapos sa magic na armas. Ang Dragon Slaying Sword sa iyong kamay ay sapat na. Makinig kang mabuti, sinabi ko noon na ang lahat ay pumupunta rito para makipagsapalaran batay sa kanilang sariling mga pagkakataon. Ang sino mang makakakuha ng kayamanan dito ay ang kanilang pagkakataon, at ngayon ay mayroon pa akong ganitong saloobin. Ito ay simula pa lamang. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon pa ring Vermilion Bird, Black Tortoise at White Tiger sa 28 Constellations Formation. Ayon sa inference ng Azure Dragon Formation, dapat marami pang magic treasure na isisilang sa hinaharap. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Siyam na lang kami ngayon. Naniniwala akong lahat tayo ay may pagkakataon. Alisin mo sila at huwag mo akong ipahiya sa kanila. Ikan-away ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at sinaway si Bao Shanguang ng nakangiti. Sinabi rin niya ito sa lahat. Napakaganda ng epekto. Nang matapos siyang magsalita, nagtawanan ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Xing Yuanming, ngunit lalo niyang hinangaan si Yang Yiyu sa kanyang puso. Wala nang magalang na salita. Ngumiti silang tatlo at iniligpit ang mga magic weapon. Para naman sa iba, pagkatapos makinig sa mga salita ni Yang Yiyu, mas naging komportable sila. Sa katunayan, maraming mga pagkakataon sa susunod. Old Bao, tingnan mo kung may life gate. Ngayong nasira na natin ang Azure Dragon Formation, dapat may life gate. Pagkatapos ay inutusan ni Yang Yiyu si Bao Shanguang. Okay, Master. Sagot ni Bao Shanguang at tumalikod na para umalis. Nang hindi sinasabi, ang iba ay nagkalat upang suriin. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw ang boses ni Meng Tian, Guro, may nahanap ako dito. Sumugod sina Yang Yiyu at Zexang, ngunit nakakita ng abnormalidad sa hadlang sa gilid ng hamog. Matapos lumapit si Bao Shanguang at tingnan ito, sinabi niya, Guro, ito talaga ang pasukan sa gate ng buhay. Hayaan akong buksan ang pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, gumamit si Bao Shanguang ng 6 na formation flag para buksan ang pinto, at lahat ay pumasok dito. Gaya ng inaasahan, lahat ay pumunta sa altar ng Suzaku Formation. Ang sitwasyon ay halos kapareho ng sa Kanglong Land. Nasira ang porma sayon at lumitaw ang anyo ng Suzaku. Nabasag ang papel ayon sa mabuti at malas. Sumabog ang magic pillar at lumitaw ang iba't ibang magic treasure. Sa daan, pinangunahan ni Yang Yiyu ang lahat na sirain ang 28 konstelasyon at 4 na simbolo. Ang bawat isa ay nakakuha ng kahit isang magic treasure. Kabilang sa mga ito ang magic weapons, magic stones, armor, at iba pa. Anyway, lahat sila ay magic treasures na nakabalot sa magic god para magbigay ng enerhiya. Bagamat wala ng marami, may mga mahiwagang kayamanan na natitira sa 4 na simbolo. Nakakuha si Yang Yiyu ng Magic Stone, na isang top-grade fairy stone. Para sa iba, ang ganitong uri ng mahiwagang bato ay hindi nangangahas na makuha ng direkta, ngunit para sa kanya, ito ay ganap na wala. Nakakuha din si Zexang ng mahabang whip magic weapon, na hindi masama. Ang bawat isa ay nakakuha ng isang bagay at masaya. Ngunit ang pagbuo ng 4 na simbolo ang pamamaraan ay isa-isang dumaan sa kanila at sinira ang haligi ng demonyo. Matapos ang huling hintuan, ang White Tiger Land, ay nasira, ang altar ay nagsimulang gumuho at lahat ay lumutang upang maiwasan ito, ngunit sa oras na ito ang espasyo ay nasira at ang lahat ay natangay ng kapangyarihan ng kalawakan.
Nang muling imulat ng lahat ang kanilang mga mata, nakita nilang lahat sila ay lumitaw sa isang bastard na lugar. Ang masamang espiritu dito ay lumulutang at sobrang dilim, ngunit ito ay parang nasa isang saradong espasyo, at ang ambon ng dugo ay nasa lahat ng dako. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ay transparent, ngunit may mga inscription na sunod-sunod, tulad ng isang transparent na plataporma. Isang kabaong ng dugo ang lumitaw sa paningin. Ang isang kabaong ng dugo na puno ng mga inscription ay tahimik na nakabitin sa gitna nitong daang parisukat na espasyo. Ang mga inscripsyong kulay dugo na kumikislap sa ilalim ng kanilang mga paa ay napakaregular at lahat ay natipon sa kulay dugo na lupain, na bumubuo ng isang malaking bilog. Sa sandaling ito, nasa sabik na sinabi ni Ding Hepang, Grandmaster, ang hininga ni Lord Luoyang ay nasa kabaong ng dugo. Sa sandaling sinabi niya ito, natuwa sina Bayan Long at Yao Buyan. Humakbang si Bayan Long at dumiretso sa kabaong ng dugo. Nakita ito ni Yang Yiyu at sumigaw, Bayan Long, bumalik ka. Ang kabaong ng dugo dito ay mukhang kalmado, ngunit tiyak na iba ang reaksyon nito. Kung nagmamadali ka ng hindi naiintindihan ang sitwasyon, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Grandmaster, ayos lang po. Hindi ko po hawakan ang kabaong ng dugo. Pupunta lang po ako at titingnan ang sitwasyon. Hindi tumigil si Bayan Long at naglakad pasulong. Boom! Sa sumunod na sandali, may kakaibang nangyari. Nang pumasok si Bayan Long sa pabilog na hanay ng inscription at 10 metro ang layo mula sa kabaong ng dugo, nagkaroon ng malakas na putok, at ang buong inscription sa ilalim ng lupa ay nagniningning ng dugo, na nagniningning kay Bayan Long. Bayan! Matagal na tumili, at sa isang iglap ay nakita ng lahat na ang katawan ni Bayan Long ay mabilis na nalanta, at sa isang kisap mata ito ay naging isang mummy, na tuluyang nawalan ng sigla. Sa sandaling ito, ang lahat ay huminga at walang malay na umatras. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe. Salamat.